Kabanata 151. Mukhang kailangan kong imbitahan si Master at bago mo aminin. Buti na lang at nasa Badoc City siya, teka lang. Kinuha ni Mr. Sake ang kanyang mobile phone, idinial ang numero, at ang kanyang saloobin ay agad na naging lubhang magalang. Oy, Master, ako po ito. Mayroon po akong napakahalagang bagay dito. Gusto sana kitang imbitahan na pumunta dito. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang telepono at matagumpay na tumingin kay Lito. My master happens to be near, and he will be here in 10 minutes. Hindi mo pa rin inaamin na ninakaw mo ang Jade Finger. Nagkibit balikat si Lito, walang masabi, binigay sa akin ni Master Luo. You mean, siniraan ka ni Mr. Sake? Masyado ka bang overconfident? Sinamantala ni Tanyo ang pagkakataon at nanunuya. Si Joy ay nagtiis ng paulit-ulit, at sa wakas ay dumating. Lito, bagamat galit na galit ako sa iyo, ayaw kong makita kang naliligaw. Malaki man o maliit na bagay ang pagnanakaw. Kung sinisisi ka ni Master Luo, makukulong ka. Nang marinig ito, namutla ang labi ni Joanne. Naniniwala siya na hindi magnanakaw si Lito ng anuman, ngunit tiyak na may hindi pagkakaunawaan. How about, I'd better leave the finger wrench to Mr. Sake. Dahil sa mga salita ni Joy, medyo nag-alala si Joanne. Kung may hindi pagkakaunawaan, dadalhin ni Master Luo si Lito sa korte, at siya ay masentensyahan ng pagkakulong. Oh, ibigay sa kanya. Kahit pumayag ako, hindi papayag si Master Luo. Si Lito ay kalmado at nakaka-relax. Matigas ang bibig ng patay na pato, wala na talagang pag-asa. Mapait siyang tinitigan ni Joy, umiling, at umatras sa tabi ni Jun. Nandito na si Master Luo. Maya-maya lang ay may sumigaw ng malakas. Nakita ang isang matandang lalaki sa mabuting espiritu, ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod, naglalakad na parang tigre. Magaling si Master Luo. Labis na nasasabik ang lahat na makita ang kilalang antique master na ito sa kanilang sariling mga mata, at patuloy na kumumaste kay Joey. Si Joey ay tumanggo lamang bilang tugon, na may mapurol at maladiwata na kilos, nakaakit-akit. Hindi ko inaasahan na makikilala ko ng personal si Master Luo. Napakaswerte ko. Tumingin si Tanyo kay Joey na may paghanga. Nagmamadali siyang sumulong at tuwang-tuwang iniunat ang kanyang kamay, Master Luo, hello, matagal ko nang hinahangaan ang iyong pangalan. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya, ang aking ama ay si Jinggoy Tan. Sumimangot si Joey, ngunit hindi inabot ang kanyang kamay, sino si Jinggoy Tan? May bamulong sa tabi niya, siya ang pinakamayamang tao sa Badoc City. Yung pinakamayamang tao. Hehe, anong kinalaman sakin? Direktang umiwas ng tingin si Joey, na parang hindi niya nakita si Tanyo, at naglakad pasulong. Ang mga kamay ni Tanyo ay nanlamig sa himpapawid, labis na napahiya. Nang makita ang eksenang ito, maraming tao ang tumawa ng malakas. Paf! I didn't expect young Master Tan na impos paminsan-minsan. Mukhang hindi masyadong malakas ang pangalan ng pinakamayamang tao sa Badoc City para kay Master Luo, haha. Ang gwapong mukha ni Tanyo ay naging asul at puti, at binigyan niya ang taong tumawa sa kanya ng masamang tingin, at binawi ang kanyang kamay na nakakahiya. Natuwa din si Lito sa tagpong ito. Hindi inaasahan na ang Master Luo na ito ay naging ganoong karakter, medyo cute. Guru. Si Sake, na orihinal na mayabang, ay nagmamadaling sumalubong sa kanya. Ano bang problema kung tatawagan mo ako ng nagmamadali? Sabi ni Joey sa malalim na boses. I didn't want to bother you, but the matter is so important that I have to ask you to come here in person. Inilabas ni Sake ang wrench at proud na sinabi, nawala mo ba itong wrench? I found it for you. Sa sandaling nakita ni Joey ang paghila ng daliri, biglang nagbago ang ekspresyon ni Joey. Hindi napansin ni Sake ang pagbabago sa ekspresyon ni Joey, at itinuro si Lito, siya ang nagnakaw ng wrench mo, at ayaw pa rin niyang aminin. Snap! Nang matapos magsalita si Sake, itinaas ni Joey ang kanyang kamay at sinampal siya ng malakas. Ang sampal na ito ay direktang natigilan kay Sake. Master! Master, bakit mo ako sinaktan? Tinakpan niya ang mukha niya ng nakakasilaw na tingin. Ang iba pang mga tao ay mukhang nalilito, na orihinal na iniisip na si Master Luo ay gustong makipag-ayos kay Lito. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi nangyari gaya ng inaasahan. Binaliwala ni Joey ang tanong tungkol sa kapakanan, yumuko siya kay Lito, at sinabing lubos na humihingi ng tawad. I'm really sorry, little brother. Nang yumuko siya, halos malaglag sa takot ang mga melon sa kamay ng mga taong kumakain ng melon sa tabi niya. Si Master Luo talaga ay humingi ng tawad kay Lito. No way, magkakilala ba talaga sila?
Itong si Lito, hindi ko inaasahan na itatago ko ito ng malalim. Anong klaseng background meron siya? Ang mga taong tulad ni na Motmot at Marlon, na palaging hinahamak si Lito noon, ay natulala rin sa sandaling ito, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Napatulala si Sake, at halos hindi mahawakan ang daliri sa kanyang kamay, Master, ito. Magkakilala ba talaga kayo? He saved my life today. This emerald finger is my thank you gift to him. Tingin mo ba nakikilala ko siya? What's the point? Ibalik mo ang emerald finger sa kanya. Si Joey ay mukhang nagtatampo. Noon lang natauhan si Mr. Sake, nagmamadaling gumawa ng maliliit na hakbang, at hinawakan ng wrench sa harap ni Lito. Mr. Argel, pasensya na. Oh, hindi ako magnanakaw ngayon. Hindi inabot ni Lito upang kunin ito, ngunit may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Si Sake ay pawis na pawis dahil sa pagkabalisa, at ang lalaking nasa edad 40, tulad ng isang bata na nagkamali, ay hawak ang jade at pinipiga ang kanyang mga daliri, sa kawalan. Naging bulag ako at hindi kita naintindihan, patawarin mo sana ako. Habang nagsasalita siya, nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso, nagulat at natakot. Ang Lito na ito ay isang hindi kilalang tao, paano niya makikilala ang kanyang amo? At parang nirerespeto siya ni Master. Kuya, tingnan mo na lang ang mukha ko, huwag mo na siyang pakialaman, magdaraos ako ng handaan sa bahay ko sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay sasamahan na kita sa aking krimen. Ikinulong ni Joey ang kanyang mga kamay. Ang mga salita ni Joey ay ganap na nagbago sa paraan ng pagtingin ng lahat kay Lito. Diyos ko, inimbitahan talaga siya ni Master Luo na maghapunan sa bahay, hindi ba pwedeng makita ang kanyang koleksyon? Nabalitaan ko na gustong bisitahin ng dating alkalde ang koleksyon sa bahay ni Master Luo, ngunit tumanggi si Master Luo. Napakaswerte. Sinasabi na sa buong Badok City, mabibilang sa 10 daliri ang mga taong makapasok sa bahay ni Master Luo. Ang mga mata ng mga tao ay puno ng pagtataka at hindi maipaliwanag na inggit, at nagkaroon ng maraming talakayan ng ilang sandali. Naikuyom ni Tanyo ang kanyang mga kamao ng malakas, at malapit nang sumabog sa selos. Bakit? Paano magiging napakahusay ng batang ito? Inimbitahan talaga siya ni Master Luo. Hindi ako nakipagkasundo. How to put it? Si Joey ay isa ring master figure na kilala sa buong mundo, personal siyang nakiusap, walang masabi si Lito, tumango lang siya. Para sa kapakanan ni Master Luo, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang jade wrench at ibinigay sa host. Little brother, anong ginagawa mo? Naguguluhan si Joey. Mag-donate sa Children's Welfare Institute. Nagkibit-balikat si Lito, na may ekspresyon ng kawalang interes. Ano? Si Joey, na palaging kalmado, ay namutla sa gulat nang marinig niya ang mga salita, at umatras ng 2 hakbang. Alam mo ba na ang singsing sa daliri na ito ay isang imperial na regalo mula sa dinastiyang Qing? Maging ito man ay pinagmulan o kalidad nito, ito ay mas mataas at nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Ang pera ay isang bagay sa labas ng katawan. Hindi ako nagkukulang sa pera ngayon. Sulit ang pagbibigay nito sa mga nangangailangan. Mahinahong sabi ni Lito. Ang mga salitang ito, tulad ng isang kulog sa lupa, ay bumulaga sa puso ng maraming tao na naroroon, na may kahihiyan na lumilitaw sa kanilang mga mukha. Tumingin si Joey kay Lito, na tahimik sandali, at mariing tumango. Oo, masarap magkaroon ng ganyang puso sa murang edad. Master, dahil nandito ka, bakit hindi ka maupo at kumain, hindi pa tapos ang auction? Si Mr. Sake ay magalang at tunay. Natural lang yan. Hinawakan ni Joey ang kamay ni Lito at magiliw na sinabi, Lito, saan ka nakaupo? Uupo ako sa tabi mo. Uminom tayo ng mabuti. Tinitigan ni Joan ang likod ni Lito, ang kanyang magagandang mata ay puno ng pagtatanong. Lito, masyado kang maraming sorpresa sa akin. Ilang sikreto ba ang tinatago mo? Kabanata 152. Ang emerald finger ring ay sa wakas ay binili ng isang mayamang negosyante mula sa ibang lugar sa halagang 30 milyon. Umabot din ng 8 milyon ang enamel vase ni Tanyo. Ang presyong ito ay hindi masama, ngunit kumpara sa jade wrench ni Lito, ito ay mapatlo kung ikukumpara. Sumunod, nagpatuloy ang auction ng Treasure Garden. Ang ilang mga bagay na nakadisplay sa isang hilera ay napaka-ordinaryo, at sa unang tingin ang mga ito ay ang kasalukuyang mga imitasyon. Maraming tao ang nawalan ng interes, at ang ilan ay umalis ng maaga. Hoy, halos lahat ng magagandang bagay ay na-auction. Natatakot ako na wala akong mahanap ngayon. Napabuntong hininga si Rolly, mukhang bigo. Noon lang, dumating sa stage ang huling exhibit.
Isa itong ordinaryong mangkok ng porselana, napakasama, at ang mga pattern dito ay nagpapakita pa ng mga palatandaan ng pagkupas. Ito ay isang asul at puting porselana na mangkok na may nakasulat na Qianlong Imperial System sa ilalim ng mangkok. Sino ang interesado? Ang panimulang presyo ay 100,000. Kahit si Boss Lautas ay hindi siya nag-abala pang magyabang dahil hanggat hindi siya bulag, sa isang sulyap ay masasabi niyang peke ang bagay na ito, at pekeng may mahinang pagkakagawa. Mayroon din siyang saloobin na subukan ito, upang makita kung makakasagabal siya ng isang taong sinamantala. Kaya lang, walang baliw sa mga taong naroroon, at walang sumigaw ng presyo. Nang bumagsak ang mga mata ni Lito sa mangkok, bigla siyang nanlamig. Maluwalhati, kunin mo itong mangkok. Ah! Nagulat si Rolly, ngunit walang umagaw nito, tiyak na peke iyon. Ito ang Qianlong Imperial System, ang 100,000 ay hindi isang kawalan. Seryosong sabi ni Lito. Sa gilid, si Tanyo, na orihinal na walang sigla, ay nanambalik ang kanyang lakas at napangiti. Mr. Argel has really good eyes. Ang asul at puting mangkok na gawa ni Emperor Qianlong ay maaari pa ring kumupas. Sa gilid, hinikayat din ni Joey, Lito, makinig ka sa akin, ang mangkok na ito ay hindi kailanman maaaring ginawa ni Emperor Qianlong. Maging si Master Luo ay nagsabi na ito ay peke, kaya ito ay tiyak na peke. Tumingin si Rolly kay Lito at sinabi, Rolly, naniniwala ka ba sa akin? Tumitig si Lito sa mga mata ni Rolly, napakaseryoso, kung naniniwala ka sa akin, kunan mo ng litrato ang mangkok na ito. Biglang nag-alinlangan si Rolly. Maging si Master Luo ay nagsabi na ito ay peke, kaya ang mangkok na ito ay talagang imposibleng maging totoo, at ang 100,000 ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Ngunit para sa personalidad ni Lito, malaki ang tiwala niya sa kanya. Pagkaraan ng ilang segundo, tumangala siya kay Lito, tumango ng mariin, mga lalaki, naniniwala ako sa inyo. Itinaas niya ang karatula, I want this bowl. Ang iba naman ay nanunuya. May mga walang alam talaga na hindi nakakakita ng mga peking-peke. Binigyan ni Motmot si Rolly ng isang blankong tingin, ang isang upstart ay isang upstart. Ang mayroon sila ay pera, ngunit walang utak. Isang beses para sa 100,000, 2 beses para sa 100,000, 3 beses para sa 100,000, deal. Binilisan ni Boss Lautas niya ang kanyang pagsasalita, sa takot na magsisi si Rolly. Tuwang-tuwa siya, hindi niya inaasahan na may magbabayad talaga ng 100,000 para sa ganoong basahan. Halika, bata, sa iyo ang mangkok na ito. Inabot ni Lautas ang mangkok kay Rolly na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, may hitsura ng panunuya. I'm afraid this bowl is not even worth 10. Si Kuya Rolly ay talagang mayamang tao. Biro ni Marlon. Si Rolly ay naging mas hindi sigurado nang ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa isa't isa. Ang 100,000 na ito ay hindi maliit na halaga. Kung bumili ka ng ganyang basag na mangkok at babalik ka, siguradong papagalitin ka. Kuya Lito, ito. Mukhang nahihiya siya. Ibigay mo sa akin ang mangkok. Bahagyang ngumiti si Lito, kinuha ang mangkok, at tinanong si Rolly, may lighter ka ba? Mayroon. Masunarang kinuha ni Rolly ang lighter. Sinindihan ni Lito ang lighter, at dahan-daang nag-ihaw ng mangkok na may apoy. Nataranta ang lahat, hindi alam kung ano ang kanyang gagawin. Nagpapanggap na multo. Malamig na bumantong hininga si Tanyo, hindi makapaniwala na kaya niyang maglalaro ng iba pang mga trick. Sumimangot si Joey, puno ng pagdududa, anong ginagawa mo? Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, bigla siyang tumigil, at biglang nagningning ang kanyang mga mata. Tingnan mo, may isang layer ng katad sa mangkok na iyon. Malakas na sumigaw ang may matalas na mata. Ang lahat ay tumingin ng mabuti, at nakita na ang kupas na asul at puting layer ay pumutok at nahulog, na nagpapakita ng isang layer ng katanji tanging mga pattern na binubuo ng asul, dilaw, at puting mga kulay. Ang iba ay hindi pa nakakakita ng anumang mga pandaraya, ngunit nakilala na ito ni Joey, at tuwang-tuwang sumigaw. Ito ay Sankaitang. Nagmamadali din si Mr. Sake para mag-observe gamit ang magnifying glass, medyo nanginginig ang mga kamay niya dahil sa sobrang excited. Talagang Sankaitang ito, ngunit talagang tang Sankay ito, paano ito posible? Kinakabahan niyang bulong. Ang mga salita ng dalawang master ay natigilan sa lahat. Kung ito ay Sankaitang, hindi ba ito mabubuo? Hindi yan totoo. Ang mga kasalukuyang kabayo ng Sankaitang ay napakabihirang. Noong nakaraang pagkakataon, isang kabayong Sankaitang ang na-auction sa mataas na presyo na 40 milyon. Pupunta ako, 100,000 ang binili niya, sulit naman, malaki ang kinikita niya.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang patong sa ibabaw ng asul at puting porselana na mangkok ay ganap na inihurnong na nagpapakita ng orihinal na hitsura nito. Sa palad ni Lito, biglang lumitaw ang isang napakarilag at makulay na mangkok ng Sankaitang na nagliliwanag at napakaganda. Ang mga mata ng iba ay kumikinang na pula, sila ay sobrang inggit, nais nilang agawin ito para sa kanilang sarili. Ito, gustong-gusto ng tatay mo. Ngumiti si Lito at iniabot ang mangkok kay Rolly. Si Rolly ay hindi nang ahas na suluhin ito ng kanyang mga kamay, dahil sa takot na mabali ito, nag-alinlangan siya sandali, at pagkatapos ay maingat na hinawakan ito sa dalawang kamay. Paano mo nasabi na peke ang asul at puti sa ibabaw? Hinawakan ni Master Luo ang kamay ni Lito, at nasa sabik na nagtanong, na wala na sa kalmadong hitsura niya noon. Ang iba ay napaangat din ang kanilang mga leeg, nakatingin kay Lito na nagtataka. Wala lang, pero nabalitaan ko lang na noong panahon ng mga sinaunang digmaan, para maprotektahan ang mahalagang porselana, ang ilang mayayamang pamilya ay gagamit ng isang uri ng porcelain paste technique, paghahalo ng balat ng isda, balat ng baboy, katas ng puno, at iba pa. Kulayan ng ilang murang pattern sa ibabaw ng porselana para isipin ng mga tao na mura ito, para maprotektahan ito. Marahil ay dahil sa layer ng proteksyon na ito kaya napreserba ng Sankaitang bowl na ito hanggang ngayon. Si Lito ay mukhang kalmado at dahan-daang nagpaliwanag sa lahat. Bigla na naman siyang ngumiti, nakita ko lang na ang mangkok na ito ay may maayos na hugis at maganda ang hugis. Halatang gawa ito ng lahat, ngunit ang kulay asul at puti na mga pattern ay magaspang na hindi magkatugma ang dalawa. Kaya naman naisip ko ito. Porcelain pool, kumuha ng pagkakataon. Nang marinig ito ng lahat, bigla silang natauhan. Nakikita ko. Hindi ko akalain na ganoon pala karunong ang binata. Oo. Ito ay nakatago, at ito ay kalmado. Si Joey ay puno ng paghanga, at pinuri, matagal na akong nabubuhay, naisip ko na wala akong matutunan tungkol sa mga antik, hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isa pang leksyon ngayon, munting kaibigan na si Lito, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Maging si Tanyo, na noon pa man ay mapagmataas at mayabang, ay hindi maiwasang tumingin kay Lito, at hindi makapagsalita ng isang sarkastikong salita. Master Luo, sa iyong palagay, magkano ang halaga nitong Sankaitang bowl? Tuwang-tuwang tanong ni Rolly. Nag-isip sandali si Joey, karamihan sa Sankaitang ay nasa hugis ng mga baka at kabayo at iba pang mga alagang hayop, ang mga mangkok ay medyo bihira, at itong Sankaitang ay maliwanag at kahanga-hanga, ito ay isang dekalidad na produkto, hindi bababa sa 40 hanggang 50 milyon. Iyan apos kumita talaga ako ng malaki. Gumastos ako ng 100,000 at bumili ng kayamanan na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Halos mapatalon si Rolly sa tuwa. Sa sandaling ito, sa gitna ng nasa sabik na mga tao sa madla, mayroon lamang isang tao na may nakamamatay na kulay abong mukha. Iyon ay si Boss Lautas ng Baoshan Garden. Hoy, nakakahiya. Bakit hindi ko nakita, 10-10 milyon ang ipinasa sa iba? Napaupo siya sa sahig, pinalo ang dibdib at ipinadyak ang mga paa, sa sobrang pagsisisi niya ay patungo na siya pakanluran. Kabanata 153. Tapos na ang auction, at matatapos na ang dinner party. Sa pasukan ng bulwagan. Munting kaibigan, kapag naayos na ang oras ng hapunan, aabisuhan kita sa lalong madaling panahon. Kailangan mong sumama. Hinawakan ni Joey ang kamay ni Lito na may hindi mapag-aalinlangan ng tono. Magalang na tumango si Lito, matandang Luo, huwag kang mag-alala, pupunta talaga ako. Sa pangako ni Lito, umalis si Joey na may kasiyahan. Kuya Lito, I'll treat you to dinner another day, you can choose the place you want. Uuwi ako para ipakita sa tatay ko ang baby na ito, sobrang saya niya, see you later. Ang mukha ni Rolly, na namumula pa rin at namamaga, ay nagniningning sa tuwa sa mga sandaling ito, na mukhang nakakatawa. Magkita tayo. Ngumiti si Lito at tumango. Lito, halika rito, may pag-uusapan tayo. Sa oras na ito, biglang dumating si Joy na may magandang mukha. Pinunasan ni Lito ang kanyang ilong at naisip, ano ang magagawa niya sa kanya. Gayunpaman, lumakad pa rin siya. Sa isang sulok kung saan walang tao, malamig ang mga mata ni Joy, tumingin siya sa kanya ng matagal, at medyo kinakabahang tumingin kay Lito. Hoy, tinitigan mo ako ng ganito, bigla mo bang na-realize na sobrang gwapo ko? Sabi ni Lito na may hipi ng ngiti. Masyado kang maraming iniisip. Binigyan siya ni Joy ng puting tingin. Kung ganoon bakit mo ako hinahanap? May mga naghihintay sa akin. Sa kabilang panig, ang mga mata ni Joan ay nahulog sa kanilang dalawa, mukhang nag-iisip. Nagtama ang mga mata ni Lito kay Joan, at agad siyang umiwas ng tingin.
Sumulyap si Joy kay Joanne, ngumisi at sinabing, "Oo, nakalimutan ko, may isang mayamang babae sa likod mo. I don't have the relationship with her as you think, pero tinatamad akong magpaliwanag sa iyo, kasi wala namang kinalaman iyon sa iyo." Medyo naiinip si Lito, "Bilasan mo kung may sasabihin ka, o aalis na ako." Ang kanyang naiinip na tingin ay nakakasakit sa pagpapahalaga sa sarili ni Joy, at ang kanyang mukha ay naging mas malamig. "Tanungin kita, ginawa mo ba ang pagkamatay ni Ming Kules?" Bahagyang ipinikit niya ang kanyang mga mata, nakatitig ng diretso kay Lito, hindi binibitawan ang anumang bahagyang ekspresyon nito. "Ano bang problema mo? Nakipaghiwalay ka sa kanya bago siya namatay." Nagkibit balikat si Lito, ang kanyang mukha ay walang malasakit, ganap na walang kaalam-alam. Hindi sa siya ay mahiyain at hindi naglakas loob na aminin ito, sadyang ang babaeng ito na si Joy ay masyadong komplikado ang isip, at ang pagsasabi sa kanya ng totoo ay maaaring magdulot ng gulo. Sa pagbanggit sa nakaraang relasyon kay Ming, ang ekspresyon ni Joy ay namutla sa kahihiyan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nanambalik ang kanyang kalmado, at tumingin kay Lito. "It's none of my business. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na ang background ng pamilya Kules ay mas komplikado kaysa sa iyong naisip, at mayroon pa itong malalim na relasyon sa kabisera." Nagkibit balikat si Lito, "So?" Pinandilatan ni Joy si Lito, at nang makita niya ang kanyang nakakalokong hitsura, nagalit siya ng husto. Ang pagkamatay ni Ming, siguradong hindi na nila ito pakakawalan, mas mabuting maging handa ka sa pag-iisip. Pagkatapos magsalita, bago pa makasagot si Lito, tumalikod siya at magalang na naglakad palayo. Sa pagtingin sa slim at pinong likod, si Lito ay medyo nalilito. Pinapaalalahanan ba siya ni Joy? Kailan pa naging mabait ang babaeng ito, natatakot ako na hindi na siya mapakali. Sa kabilang banda, medyo magulo ang mga hakbang ni Joy, at halos matapakan niya ang laylayan ng kanyang palda ng ilang beses. Ay nalalayan niya ang isang haligi, at dahan daw ang tinakpan ng kabilang kamay ang kanyang dibdib, kung saan mabilis at walang tigil ang pagtibok ng kanyang puso. Di ba nagpalit lang siya ng suit, medyo gwapo siya, bakit ba ako kinakabahan? Medyo mapait niyang sinisi ang sarili. "Joy, ano ang sinabi mo kay Lito kanina?" Dumating si June sa likuran niya at nagtanong sa mahinang boses, kahit na nagkunwari siyang walang pakialam, ngunit ang selos sa kanyang mga mata ay nagtaksil na sa kanya. Bahagyang natigilan si Joy, mabilis na kumalma, at umiling, "Wala lang, siya ang uri ng tao, wala akong masasabi sa kanya." Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si June, "Oo, Joy, kailangan mong maunawaan na ang ganoong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na makipagbalikat sa atin, siya ay napahamak mula pa sa kapanganakan. Basta susundan mo ako ng buong buo, ipinapangako kong papasayahin kita magpakailanman, maging ito ay materyal, emosyonal o panlipunang katayuan." Matamis na ngumiti si Joy, nakakaantig ang kanyang kinang, nang makitang nabalisa ang puso ni June, hindi niya napigil ang samandal upang halikan siya. Mabilis na umiwas si Joy, namula ang kanyang mukha, at nahihiyang sinabi niya, "Pasensya na, hindi pa ako handa." Bahagyang nadismaya si June na hindi niya matikman ang halimuyak na malapit sa kamay, ngunit dahil sa pagkamahiyain niya, lalo siyang nalibugan. "It's okay. I can wait for you to get ready." Nilabanan niya ang udyok ng kanyang katawan at sinabing labag sa kanyang kalooban, saka iniba ang usapan at sinabing, "Darating ang tatay ko mamaya, pupuntahan natin siya ng magkasama." Nang matapos siyang magsalita ay nagkagulo na sa pintuan. Nandito na si Secretary Zing. Napapaligiran ng isang grupo ng mga tao, isang lalaking may katamtamang pangangatawan at marangal na aura ang tuloy-tuloy na pumasok. Ito ang ama ni June, si Yano Zing, na may hawak na mataas na antas na opisyal na posisyon sa pamahalaang lungsod ng Badok. "Itay, ito ang aking kasintahan, si Joy." Hinayla ni June si Joy at naglakad ng nakatingala. "Oo, hindi masama." Tinitigan ni Yano si Joy at tumango bilang kasiyahan. Kinilala ni Lito ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, na madalas lumabas sa mga istasyon ng TV sa lungsod at may mataas na posisyon sa gobyerno. "Kumusta, Tio Zing?" Lumapit din sina Tanyo, Marlon at iba pa para kumustahin, halatang lahat sila ay may malapit na relasyon sa pamilya Zing. Ito ang pinakamatandang babae ng pamilya Leng sa Jiangnan Province, Joan Leng. Napatingin si Tanyo sa kagandahang nasa tabi niya. "Ang pamilya Leng." Agad na tumango si Yano na may ngiti, "Miss Leng, sana ay mas makikipagtulungan ang pamilya Leng sa ating Badok City sa hinaharap." "Oo naman." Bahagyang ngumiti si Joanne. Ang isang grupo ng mga tao ay masigasig na nag-uusap, at si Lito ay tumabi, na mukhang medyo nahihiya. Isang grupo ng mga tao ang pumunta sa maliit na pribadong silid sa ibaba para maghapunan kasama si Yano.
Mayroong dalawang mesa sa pribadong silid, at nakaupo sa isang mesa sina Yano, Tanyo, Josen, Jun, Motmot at ilang iba pang marangal na tao. Umupo si Lito sa isang mesa kasama ang mga subordinate at bodyguard ni Yano. Tito Zing, narinig ko na may kakaibang sakit na sumiklab sa Badoc City kamakailan, na nagdulot ng gulat. Nakahanap na ba ng lunas ang Health Bureau? Tanong ni Motmot. Nang marinig ito, lahat ay nagtaas ng ulo at tumitig kay Yano. Ang kakaibang sakit na ito ay parang tinak sa puso ng bawat isa, at natatakot ang lahat na sila na ang susunod na mahuhulog. Nahanap na. Nagpakita si Yano ng masayang ekspresyon, inimbitahan ng ospital ng traditional medicine ang isang medikal na dalubhasa na maghanda ng isang nakapagliligtas buhay na gamot. Ang pasyenteng nahawahan ng kakaibang sakit noon ay gumaling at nakalabas na. Nang marinig ito ng lahat, nakahinga sila ng maluwag, at kasabay nito, puno rin sila ng kuryosidad tungkol sa ekspertong medikal na iyon. Ang ekspertong ito ay dapat ang uri ng walang kamatayang eksperto. Hindi napigilan ni Motmot na magpantasya. Umiling si Yano, sinasabi na siya ay isang binata, halos kasing edad mo, ngunit siya ay napaka-misteryoso at ayaw niyang ibunyag ang kanyang pangalan. Wow! He sounds so handsome. I really want to know him. He is simply our hero in Badoc City. Hindi napigilan ni Motmot ang pagiging nimfo. Maging si Joy ay hindi napigil ang manabik dito. Isang lalaki na halos kasing edad nila ang nag-alis ng krisis ng mga kakaibang sakit sa Badoc City sa isang kamay lamang. Natatakot ako na kahit sinong babae ay mag-ilusyon sa kanya. Nakaramdam din ng paghanga sina Tanyo, Jun at iba pa sa misteryosong binata na ito at nagpahayag ng kanilang taos-pusong paghanga. Pagkatapos ng lahat, siya ay bata at may mahusay na mga kasanayan sa medikal, na nagel iligtas ng napakaraming buhay. Nang marinig ang mga papuri mula sa mga babae, iniyuko lang ni Lito ang kanyang ulo para kumain, ngunit hindi niya mapigil ang matawa sa kanyang puso. Kung alam nila na ang misteryosong taong ito ay ang kanilang sarili, ano ang magiging reaksyon nila? Sa oras na ito, nakatanggap si Yano ng tawag sa telepono, at may gagawin siya, kaya umalis muna siya. Tingnan mo siya. Nang marinig niyang naalis na ang krisis ng kakaibang sakit ay hindi na siya nag-react. Ang alam lang niyang kumain. Hindi na muling magkakatawang-tao ang gutom na multo. Sa sandaling umalis si Yano, sinulyapan ni Motmot si Lito ng may pang-aalipusta, at sarkastikong sinabi. Kabanata 154. Motmot, huwag mo siyang sisihin, baka bihira siyang magkaroon ng pagkakataon na kumain sa ganitong high-end na hotel. Biro ni Marlon. Bakit? Napabuntong hininga si Motmot, tumingin kay Lito, at umiling, bakit may napakalaking agwat sa pagitan ng mga tao. Sa parehong edad, ang ilang mga tao ay nagiging napakahusay na mga medikal na doktor, habang ang iba ay maaari lamang umasa sa mga kababaihan upang magsuot ng sikat na tatak. Ibinaba ni Lito ang kanyang rice bowl, pinunasan ng mantika sa kanyang bibig, at sumulyap sa kanya. Sapat na ba ang sinabi mo? Hindi inaasahan ni Motmot na ganoon pala siya kayabang, agad siyang tumayo, sabay sabing, how dare you speak to me in such tone. Malamig na sumangot si Lito, na may disgust sa kanyang mga mata, napakainit mong babae, kapag nakita ka ng himalang doktor na iyon, natatakot akong matatakot din siya. Ikaw. Tinitigan ni Motmot ang kanyang magagandang mata, at ang kanyang mukha ay lalong nagalit, na gustong kagatin siya hanggang mamatay. Okay, Motmot. Huwag mo kasing pakialaman ng ganitong klaseng tao. Tumayo si Joy, inaliw si Motmot, at kasabay nito, binigyan niya ng matalim na tingin si Lito. Sumulyap si Lito sa mga tao at mahinahong ngumiti, ang tinatawag na henyong doktor ay isang ordinaryong tao lamang, hindi na kailangang purihin siya ng labis. Nagsasabi siya ng totoo, at dahil dito, nang umalis siya sa ospital ng tradisyonal na gamot, partikular niyang hiniling kay Dean Jin na huwag ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay muling pumukaw sa pangungutya ng iba. Sinabi mo talaga na ang miracle doctor ay isang ordinaryong tao, I think you are jealous of the miracle doctor. Inilibot ni Motmot ang kanyang mga mata. Tama, anong laking tono, kung ordinaryo ang henyong doktor, hindi ba basura ka sa lupa? Tumawa si Marlon. Napasimangot si Joan dahil sa pang-iinis. Tapos na akong kumain. Pagkatapos magsalita, tumayo siya, kinuha ang kanyang bag, at lumabas ng pinto. Tumayo din si Lito at sumunod. Joan. Nagmamadaling sumunod si Tanyo, at humihingi ng tawad, I'm sorry, my friends and their mouths are quite poisonous, don't mind. Malamig na ngumiti si Joan, kung gayon, bakit hindi mo ako pinigilan ngayon? Si Lito ay isang taong dinala ko, at nang iniinsulto nila siya, iniinsulto nila ako.
Nang marinig ito, bahagyang nanginig ang puso ni Lito, at hindi niya maiwasang mapatingin kay Joanne. Sa hindi inaasahan, medyo loyal ang iceberg beauty na ito. I'm sorry, hahayaan ko silang mas bigyang pansin sa hinaharap. Si Tanyo ay mukhang sinsero sa kanyang mga salita, ngunit ang kanyang nakakuyong na mga kamao ay sumasalamin sa kanyang tunay na puso. Sana nga. Tumalikod si Joanne para umalis. Joanne, saang hotel ka tutuloy, ihahatid na kita. Mabilis na sabi ni Tanyo. Dahil sa tanong na ito, bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Joanne, hindi niya masabi na nakatira siya kay Lito. Oh, ang iyong Joanne ay nakatira sa aking bahay. Sino ang nakakaalam, hindi nagsalita si Joanne, ngunit ginawa ni Lito ang unang hakbang at sinabing nakangisi. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Tanyo, at nagliwanag ang kanyang mga mata sa galit. Magpapaliwanag na sana si Joanne, ngunit hinawakan siya ni Lito at naglakad patungo sa elevator. Tere na, gabi na, kailangan mong matulog ng maaga pag alis mo. Sinadya niyang sabihin na hindi malinaw ang kahulugan, at natawa siya. Nang makitang nawala ang dalawang figure sa pinto ng elevator, galit na galit si Tanyo na malapit na siyang sumabog. Kinuha niya ang cellphone niya at nag-dial ng number. Hoy, ang nagtanong sa iyo na mag-imbestiga, nasuri mo na ba? Mula sa kabilang dulo, dumating ang walang pakialam na boses ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pangkalahatan, nalaman ko, si Lito, lalaki, 18 taong gulang, ay may ama at nakababatang kapatid na babae sa bahay, at nagpapatakbo ng isang pabrika ng parmasyutiko. Ipapadala ko sa iyo ang partikular na impormasyon sa iyong telepono. Okay, tingnan mo. Kung aling aspeto ang mas madaling magsimula, turuan mo ng leksyon. Galit na sabi ni Tanyo, nanlilisik ang mga mata. Sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, huwag kang mag-alala, young Master Tan, kung maglakas loob siyang guluhin ka, tiyak na hahayaan ko siya at ang kanyang pamilya na magkaroon ng mahabang memorya. Pagkababa ng telepono, diretsyong tumitig si Tanyo sa malamig na boses. Lito, kung maglakas loob kang ipakita ang iyong kapangyarihan sa harap ko, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Sa elevator, mukhang hindi masaya si Joanne. Bakit mo sinabi sa kanya na magkasama tayo? Nagkibit balikat si Lito at hindi sumasang-ayon, na buhay tayo ng magkasama, nagsasabi lang ako ng totoo. Don't think I don't know, sinasadya mong magalit siya. Malamig na ngumuso si Joanne, gusto kong ipaalala sa iyo na ang pamilya Tan ay mayaman at makapangyarihan, at mas mayabang si Tanyo. Kung iniinis mo siya, maaaring hindi kanya madaling palayain. May negosyo ang pamilya Leng sa pamilya Tan, at babalik ako sa Jiangnan sa loob ng 2 araw. Kung pipiliin ka niya, hindi kita laging mapoprotektahan. Hehe, sinusundo niya ako. Tapos inaabangan ko. Hindi lamang si Lito ay hindi natatakot, ngunit siya ay mukhang walang malasakit. Bigla niyang nilapitan si Joanne ng mura, at ngumiti ng makahulugan, aminin mo rin na lagi mo akong pinoprotektahan, bakit? Dahil ba sa lihim kang nagkakaroon ng damdamin para sa akin pagkatapos ng 2 araw na pagsasama? Ang ganda ng pag-iisip. Ang mukha ni Joanne ay nagyelo, at lumakad siya ng ilang hakbang palayo sa kanya. Sa sandaling ito, marahas na umindayog ang elevator, namatay ang ilaw sa itaas, at itim na itim ang elevator. Ah! Napasigaw si Joanne at dumula sa mga bisig ni Lito. Niyakap ni Lito ang kanyang baywang nang hindi namamalayan, naramdaman ang malambot na katawan sa kanyang mga bisig, at isang banayad at malamig na halimuyak tulad ng mga plum blossom ay nagmula sa dulo ng kanyang ilong, at hindi niya maiwasang maramdaman ang pagkirot ng kanyang puso. Ahem, bigla kang nahulog sa braso ko. Tuyong umubo si Lito, nanginginig ang kanyang boses. Tumahimik ka. Napagtanto ni Joanne na nawala na siya ng loob at bibitawan na sana siya nang muling tumunog ang elevator. Ah! Napasigaw siya sa takot, at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ni Lito, kumapit ng mahigpit sa katawan ni Lito na parang pugita. Si Joanne ay nakasuot lamang ng tube top dress, ang kanyang bukol na katawan ay halos nakabaon sa mga bisig ni Lito. Sa oras na ito, kahit si Lito ay hindi napigilan ang sarili, at ang kanyang paghinga ay unti-unting bumibigat. Sa maliit na espasyo, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ng 2 tao, at gusot ang mabilis na paghinga. Mainit ang palad sa kanyang baywang kaya nasunog ang kanyang maselang balat, na naging sanhi ng paglitaw ng maliliit na goosebumps sa kanyang buong katawan. Sa oras na ito, naramdaman din ni Joanne ang pagbabago kay Lito, at biglang kumabog ang dibdib niya. Ang kanyang pag-iisip ay nagsimulang maging malito, at ang kanyang isip ay tumakbo ng ligaw. Kung bigla niyang hinalikan ang sarili, dapat ba siyang tumanggi? Igalaw niya ba bigla ang mga kamay at paa niya? Sa sobrang lakas, hindi siya dapat lumaban. Pero bakit? Sa puso ko,
may mahinang pag-asa, nananabik na may mangyari. Ako ang panganay na babae ng pamilya Leng, paano ako magkakaroon ng mga walang kabuluhang pag-iisip? Lihim niyang sinumpa ang sarili, umiling, sinusubukang alisin ang mga magugulong kaisipang ito. Dumagundong. Ang elevator ay gumawa ng isang kakilakilabot na ingay at bumagsak. Ah! Siya ay natakot sa kanyang puso, niyakap si Lito ng mahigpit, at umuungol, mamamatay ba tayo? Biglang lumabas sa tenga niya ang matatag at malakas niyang boses, nandito ako, huwag kang matakot. Lalong humigpit ang yakap ni Lito sa kanya, halos nakapaloob sa kanyang katawan. Ang kanyang boses ay tila may magic power, at si Joanne ay biglang kumalma, nakaramdam ng seguridad sa kanyang puso. Ito ay dapat na pansamantalang glitch lamang at maibabalik sa lalong madaling panahon. Inaliw siya ni Lito, at marahang hinaplos ang kanyang likod gamit ang kanyang palad. Sure enough, makalipas ang 1 minuto, muling bumukas ang mga ilaw ng elevator, at muling tumakbo ng maayos ang elevator. Pagdating sa underground parking garage, bumukas ang pinto ng elevator, at pagkakita sa labas ng mundo, naramdaman ni Joanne na siya ay nabuhay pagkatapos ng isang sakuna. Dahil sa takot, nanghina ang kanyang mga paa at hindi na siya makalakad. Ay nalalayan siya ni Lito at natagpuan ang kanyang sasakyan. Sabi ng driver, may gagawin daw siya at hindi siya makakapunta dito. Halika at magmaneho. Kinuha ni Joanne ang susi ng kotse mula sa kanyang bag. Hindi ako marunong magmaneho. Napakamot ng ulo si Lito at inosenteng sinabi. Ikaw. Walang imek na tumingin sa kanya si Joanne, sasabihin pa lang na wala siyang silbi, ngunit nagtama ang kanyang mga mata, agad na ipinaalala sa kanya ang eksena sa elevator, na mula ang kanyang mukha, ibinaba niya ang kanyang ulo. Sumakay ka sa kotse, ako ang magdadrive. Galit niyang binuksan ang pinto ng kotse. Mabilis ang takbo ng sasakyan sa malawak na kalsada, dahil malayo ito sa tirahan, nakahanap si Joanne ng malayong shortcut sa pamamagitan ng navigation. Sinulyapan niya si Lito na nakaupo sa co-pilot, at nakita niyang nagpapahinga ito ng nakapikit, at biglang nagalit. Hindi kaya wala siyang nararamdaman sa nangyari sa elevator. Iniisip ang eksenang magkayakap ang dalawa, hindi napigilan ni Joanne na hawakan ang pisngi niya, mainit pa rin. Hoy, may sasabihin ka ba? Sa mahabang panahon na pag-aalinlangan, hindi pa rin siya nakapagpigil at nagtanong. Sasabihin na ano? Casual na tanong ni Lito nang hindi iminulat ang kanyang mga mata. Ngayon lang sa elevator. Tayo. Ikaw. At. Muling nagkagulo ang pag-iisip ni Joanne, hindi niya alam kung ano ang sasabihin, galit niyang itinaas ang kanyang kamay, at kinurot ang baywang ni Lito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Lito at hinawakan niya ang kamay nito. Anong ginagawa mo? Namula si Joanne at gustong bawiin ang kanyang kamay. May kotseng sumusunod sa atin. Tumitig si Lito sa rearview mirror at sinabi sa malalim na boses. No way. Baka on the way lang. Nag-iba din ang kutis ni Joanne, at medyo naguguluhan ang kanyang tono. Pagtingin sa rearview mirror, meron talagang itim na commercial vehicle na sumusunod sa likod ng 100 metro ang layo. It's not the same way. This car has been following us from the underground parking lot of the hotel. It has been following us for 20 minutes. It must be a bad person. Ang mga sulok ng labi ni Lito ay pumulupot sa isang pagngisi, at isang lamig ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Kabanata 155. Nang marinig niya na matagal na silang sinundan ng kotse, natarante si Joanne. Nagkataon lang na hindi sumipot ang driver mo, at sinundan tayo. Mukhang walang kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Saan mo nahanap itong driver? Hinimas ni Lito ang kanyang baba at nagsuri. Kadalasan, si Uncle Pang ang nagdadrive ng sasakyan. This time, si Uncle Pang is not here, so I just randomly found one from the agency. Could it be? Habang nagsasalita si Joanne, lalo siyang natakot. Tumango si Lito, mukhang nasuhulan ang driver ng mga taong ito. Kung gayon ano ang gagawin natin ngayon? Kinakagat ni Joanne ang kanyang labi dahil sa nerbiyos, isang butil ng pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Nang matapos siyang magsalita, isa pang itim na sasakyang pangkomersyo ang biglang sumugod sa unahan, na hamarang sa kalsada. Kitang-kita ang sitwasyon, ang kabilang partido ay pinag-isipang maghanap ng mali. Langit-ngot. Biglang huminto ang sasakyan. Dalawang commercial vehicles before and after that huminto din, bumukas ang mga pinto, at 7 o 8 tao ang bumaba sa bawat sasakyan, kanya-kanyang masamang ekspresyon, parang nasa kalsada. Ang isa sa kanila, isang lalaking naka-black vest na may mga tato, ay tila pinuno ng grupo. Itinaas niya ang isang bakal na pamalo na kasing kapal ng kanyang braso at hinampas ito sa hood ng sasakyan.
Boom! Ang hood ay nabasag sa isang malaking butas, at nagkaroon ng malakas na ingay. Bumaba ka sa kotse para sa akin. Mabangis na sigaw ng lalaking may tato. Huwag kang gagalaw, bababa muna ako at titingin. Nagdilim ang mukha ni Lito, at binuksan niya ang pinto ng kotse. Lito. Mukhang nag-aalala si Joanne, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Ano ba naman yan? Bumaba na ang asong yan. Nang makitang si Lito lamang ang bumaba sa kotse, ang may tato na lalaki ay umungol ng galit. Bahagyang kumunat ang noo ni Lito, tila ang grupo ng mga tao na ito ay sumunod kay Joanne. Sira ang sasakyan na ito, kailangan mong bayaran ito, kahit 10,000. Hindi sila pinansin ni Lito, sumulyap sa hood, at mahinang sinabi. Matapos marinig ang kanyang mga salita, humagalpak sa tawa ang may tato at ang kanyang mga kampon. Boy, you haven't figured out the situation, right? I'm here to kidnap someone, iabot ang babae sa kotse, I can consider let you go, or else tadteren mo na kita at itapon sa ilog para ipakain sa isda. Ang may tato na lalaki ay may agresibong saloobin, na hamampis sa hood. Tinitigan ni Lito ang hood at sumimangot, 50,000. Okay, I think hindi ka iiyak kapag nakita mo ang kabaong, lumapit na kayo at putulin ang mga paa niya. Nang makitang hindi siya pinakinggan ni Lito, napakalalaki niyang may mga tato. Agad na pinalibutan ng 5 nasasakupan si Lito, bawat isa ay may hawak na machete sa kanyang kamay, ang talim ay kumikinang sa malamig na liwanag. Tumigil nga kayo. Biglang bumukas ang pinto ng driver, at lumabas si Joanne sa kotse. Nang makita ang 5 tao na nakapalibot kay Lito na may mga kutsilyo, siya ay naiinip at nagmamadaling lumabas ng hindi nag-iisip. Di ba sabi ko sa iyo manatili ka sa kotse? Kumunat ang noo ni Lito. Sa kanyang kakayahan, hindi mahirap pakitunguhan ang dosenang mga taong ito, ngunit kung ang kaligtasan ni Joanne ay isa sa alang-alang din, ito ay medyo magulo. Lalapit sa akin ang mga taong ito, ayokong masaktan ka. Ngumuso si Joanne, hindi nahihiyang sabihin na nag-aalala siya sa kanya. Nang makita ng may tato na lalaki si Joanne, halos dumilat ang kanyang mga mata. Si Joanne ay nakadamit pa rin para sa hapunan, nakasuot ng mahabang purple na damit, nagpapakita ng malaking bahagi ng balat na puti, nyebe, mahabang kulot na buhok na nakasabit sa isang gilid, ang kanyang mukha ay katangi tangi at maganda, siya ay isang diyosa sa mga diyosa. Hindi lang ang nakatato na lalaki, pati na rin ang iba pang mga gangster ay tumitig sa kanya, nakalimutang isara ang kanilang mga bibig, naglalaway. Uy, balita ko ang ganda niya, pero hindi ko inasahan ang ganoong kagandahan. Mas maganda pa siya sa mga babaeng bida sa TV. Mga kapatid, mukhang blessed tayo ngayong gabi. Pinunasan ng may tato ang gilid ng kanyang bibig, at sinabing maalay. Presumptuous, alam mo ba kung sino ako? Kung sasaktan mo ako kahit kay titing, dudurugin ka ng mga tao sa pamilya ko. Sa pakikinig sa mga malalaswang salitang ito, agad na tinakpan ni Joanne ang sarili ng hamog na nagyelo. Siyempre alam namin kung sino ka, Miss Joanne Leng, ng pamilya Leng sa Jianing. Sinabi na sa amin ng amo. Medyo mayabang ang lalaking may tato. Sinong nag-hire sa'yo dito? Handa akong magbayad ng doble kaysa sa binayad niya. Itinaas ni Joanne ang kanyang mga braso, malamig ang kanyang magandang mukha. Hehe, kung hindi lang tayo nagkita baka pumayag na tayo, pero kung nakita ka namin, hindi namin bibitawan ang napakagandang pagkakataon mga kapatid, sa tingin mo hindi ba? Ngumiti ng kawawa ang may tato. Tama, with such top quality beauties to play with, who wants money? I'll do it for free. Ang iba ay malaswang tumutugtog. Beauty, sabi ng amo ko gusto ko ang buhay mo, pero kung aalagaan mong mabuti ang mga kapatid ko, kaya kong iligtas ang buhay mo. Nakangiting lumapit kay Joanne ang lalaking may tato. Ba! Gusto niyo rin akong hawakan, umalis kayo. Biglang itinaas ni Joanne ang kanyang paa at sinipa ang may tato sa pandiya. Matalas at matigas ang daliri ng sapatos na may mataas na takong, at parang maasim kapag tinapakan mo ito. Hooray! Puno ng sakit ang mukha ng lalaking may tato, nakahawak sa kanyang pandiya at sumisigaw. Huwag kang mahiya sa mukha mo, maghintay ka hanggang sa maalis mo ang batang iyon, at tingnan mo kung paano kita masusuka. Siya ay nagmura ng marahas, ang kanyang mga mata ay pula, at galit na sinabi niya sa kanyang mga nasasakupan. Why are you standing still? Gawin mo na, kung sino ang unang magpatamba sa batang babae na ito ay nasa likod ko ngayong gabi, at ang pangalawa ay susuyuan siya. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng 12-dosenang tao, puno ng pananabik. Huwag kang pumunta dito. Nang malaman na ang mga taong ito ay hindi pa rin natinag sa pagdaragdag ng pera, nagbago ang kutis ni Joanne at napaatras siya sa takot.
Ngunit pagkatapos ng 2 hakbang pabalik, ang kanyang likod ay nakatapat sa kotse, at wala na siyang maaatrasan. Ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay sumugod ng may pagnanasa at hinawakan ang dibdib ni Joanne. Biglang may sumilay na itim na anino sa harapan niya. Click! Naramdaman na lamang ng lalaki ang isang itim na anino na kumikislap bago ang kanyang mga mata ay hinawakan ang kanyang palso, at pagkatapos ay may kirot sa puso. Yung kamay ko. Masisira na. Siya ay humagulgol at napaluhod na may kasamang plop. Ang iba ay natigilan saglit na may mga ekspresyon ng takot sa kanilang mga mukha. Paanong biglang sumugod ang batang ito? Basura ka, hindi mo ba hinayaang panoorin mo siya? Ang lalaking may tato na nagmumura. Ang iilang tao na nakapaligid kay Lito noon ay mukhang nataranta, na may bakas ng gulat. Kuya! Kuya, sobrang bilis niya, wala kaming nakita, at nawala siya. Boom! Sinipa ni Lito ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Bibigyan kita ng pagkakataon para lumuhad kay Miss Leng at aminin ang kanyang pagkakamali, at kaya kung panatilihin ang buong katawan mo. Sa isang iglap, nanlamig at nakakatakot ang kanyang mga mata. Hahaha kuya, bata ka pa, pero malakas ang tono mo. Ang bilis mo naman, pero kaya mo ba kaming talunin ng napakaraming kutsilyo? Tinitimbang ng may tato na lalaki ang bakal sa kanyang kamay, na nagpakita ng isang mabangis na tingin, lahat, magsama-sama, tadtere ng munting bastos na ito hanggang sa mamatay. Biglang binuhat ni Lito si Joanne at inihagi sa driver's seat. Bumalik ka muna. Ano naman sayo? Tumingin sa kanya si Joanne na may luha sa kanyang mga mata. Iniistorbo mo lang ako dito. Ipinatong ni Lito ang kanyang kamay sa kanyang balikat, ang mga itim na mata nito ay nakatitig sa kanya, lumambot ang kanyang tono, magtiwala ka sa akin, hintayin mo ako sa bahay para bumalik. Tinitigan siya ni Joanne, at pagkaraan ng ilang segundo, tumango siya ng mariin, okay, naniniwala ako sa iyo. Isinara ni Lito ang pinto ng kotse at pinaandar ang sasakyan. Gusto mong tumakbo? Mangarap. Ikinaway ng lalaking may tato ang kanyang kamay, at pinalibutan ng 7 o 8 ng kanyang mga nasasakupan ang sasakyan. Gusto mo bang tumigil? Nananaginip ka. Ngumisi si Lito, tumalon, winasiwas ng isang sipa, at 8 nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumipad ng 5 metro palayo sa isang iglap. Tinapik niya ang makina ng sasakyan, tinapakan ni Joanne ang accelerator, at mabilis na lumabas ang sasakyan. Sa pagtingin sa rearview mirror, lumiit ang figure ni Lito hanggang sa mawala siya. Napaluha si Joanne. Alam niya ang lakas ni Lito, ngunit ang 12-dosenang mga tao ay may hawak na mga tunay na espada at baril, kung hindi sila mag-iingat, maaaring hindi na muling tumayo si Lito. Basta, bawal kang masaktan. Kung hindi, hinding-hindi ka mapapatawad ni Miss Leng. Ninatngat niya ang kanyang mga ngipin at nabulunan. Kabanata 156. Mapahamak, lumilipad ang nilutong pato, mga bastos, lumapit kayo dali. Nang makita ang nawawalang sasakyan, galit na galit ang lalaking may tato. Hehe, may nagbayad ng malaking halaga para sa buhay niya. Sa tingin mo ba may iligtas mo siya? Alisin mo muna, at hahanapin ko ang asong iyon. Tumingin siya kay Lito, halos mag-alab ang kanyang mga mata, anak, sinira mo ang aking mabuting gawa, dudurugin kita ngayon. Ano ang huling salita mo kapag malapit ka ng mamatay? Frustrated. Magandang ideya iyon. Kinurot ni Lito ang kanyang baba na may pagpapahayag ng pagsang-ayon. Itinaas ng mga kampa ng may tato ang kanilang mga machete at sabay na nilaslas si Lito. Biglang gumalaw si Lito, hinawakan ang braso ng isa sa kanila, at pinilipit ito ng husto. Nabali ang braso ng lalaki kasama ng mga buto. Isang malungkot na alulong ang umalangaw-ngaw sa ilang na daan. Maingay. Nanlamig ang mga mata ni Lito, at sinipa niya ang lalaki sa lupa, tinapakan ang kanyang ulo. Click! Natapakan ng isang ulo, sa ilalim ng madilim na ilaw ng kalye, tila bulok na pakwan. Tahimik. Agad na tumahimik ang buong kalsada kaya maaaring marinig kung may mahulog na karayom. Ang mga taong iyon ay nakatayo doon na walang laman na parang kahoy na istaka, ang kanilang mga mukha ay mapurol, at malalim sa kanilang mga mata, matinding takot ang namumuo. Matagal na silang nakikipag-away at pumapatay, at higit sa lahat ay gumamit sila ng mga kutsilyo sa paglaslas at paglaslas ng mga tao. Wala pa silang nakitang sino mang makakabasag ng ulo ng ibang tao gamit ang isang paa. Sino ang pangalawa? Pasulyap-sulyap sa paligid na may malamig na mga mata, bahagyang nagsalita si Lito. Napatingin ang lahat sa kanya at napatingin din sa kanila, panay ang panghihina ng mga paa nila, lalo pa sa paglalakad, halos hindi na makatayo.
Mapatla ang mukha ng may tato, at galit na sumigaw, sino ang makakapatay sa munting bastos na ito, ibibigay ko sa kanya ang kalahati ng 10 milyon komisyon. Pagkarinig pa lang nila na mayaman na sila, biglang bumawi ang loob ng mga nasasakupan, mabangis ang mukha at kumakaway ng mga machete. Mga kapatid, sabay na tayong sumugod at hiwain siya. Oo, sabay na tayo. Mahigit 100 tao ang sumugod kay Lito. Humikab si Lito, na may bahid ng pang-iinis na nakakunot sa gilid ng kanyang bibig, iisa lang ang nais nilang mamatay ako. Isang machete ang sumulpot sa kanya, at hinawakan niya ito. Kakaka. Ang makapal na machete ay agad na naging twist. Nagbago ang kutis ng lahat, at tumingin sila kay Lito, na para bang hindi siya tao, kundi isang halimaw mula sa kamatayan. Hinawakan ni Lito ang machete at inihampas ito sa hangin. Fu! 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 Sa isang flash ng malamig na liwanag, isang sugat na may malalim na buto na nakikita ang lumitaw sa lalamunan ng higit sa 100 tao, at ang madilim na pulang dugo ay bumulwak na parang bukal. Ikaw. Ang mukha ng lahat ay puno ng kawalang paniwala, at hindi nila naiintindihan hanggang sa kanilang kamatayan kung bakit may isang taong maaaring umatake ng higit sa 100 tao ng sabay sa isang iglap. Bang bang bang! Mahigit 100 tao ang bumagsak halos sabay-sabay, at ang buong highway ay napuno ng dugo, tulad ng isang purgatorio sa lupa. Si Lito ay mukhang kalmado at lumingon para tingnan ang may tato na lalaki. Tinuro siya ng machete, papunta na ang mga kapatid mo, ikaw na. Ang machete ay natatakpan ng mga mantsa ng dugo, naglalabas ng puting singaw, at ang dugo ay tumulo pababa sa dulo ng kutsilyo hanggang sa lupa tulad ng isang maliit na sapa. Ang katawan at mukha ni Lito ay natalsikan din ng dugo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang mga itim na mata ay kumikinang, tulad ng isang uhaw sa dugo na halimaw. Naramdaman lang ng may tato ang init sa kanyang pandiya, at sa sobrang takot ay nawala na siya ng kontrol sa kanyang ihi. Ghost! Napasigaw siya at tumakbo patungo sa sasakyan, gumulong-gulong at gumagapang. May malamig na hangin sa likuran niya, at tumama ang matinding sakit sa likod niya. Lumipad siya palabas at hinampes ng malakas ang sasakyan dahilan para mabasag ang salamin ng sasakyan. Dahan-daang naglakad si Lito patungo sa kanya nang hindi nagmamadali, kahit na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Parang kinilabutan ang lalaking may tato, I told you? Just let me go. Ngumiti si Lito at umiling, sabi mo, kaya kong gawing mas komportable ang kamatayan mo. Habang nagsasalita, itinulak niya sa lupa ang may tato at tinapakan ang ulo nito. Sabihin mo, o huwag mong sabihin. Bahagyang pilit ang kanyang mga paa. Kakaka. Naramdaman ng lalaking may tato na sisubog na ang kanyang ulo, at umuungol at sumigaw sa takot, sabi ko. Hindi ko pa siya nakita, ang alam ko lang ay Fourth Master Nie ang pangalan niya, at siya ay taga Jiangnan. Bahagyang napakunot ang sulok ng bibig ni Lito, napakabuti, maaari kang pumunta sa kalsada ngayon. Pagkatapos magsalita, nagpuwersa siya sa kanyang mga paa, nag-click, at ang sigaw ng lalaking may tato ay biglang tumigil. Originally gusto kitang pagpire-piresuhin, pero dahil nangako akong gagawin kong mas komportable ang pagkamatay mo, gagawin ko ang sasabihin ko. Nakatitig sa bangkay sa ilalim ng kanyang mga paa, mahinahong sinabi ni Lito. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, lumipad palabas ang dagger, na nag-apoy sa lahat ng sasakyan at bangkay. Sa loob lamang ng ilang segundo, naging abo ang lahat at sumabay sa hangin ng hindi nag-iiwan ng bakas. Number 1 Riverview Room. Si Lito ay hindi dumaan sa pinto, ngunit tumalon sa windowsill at dumiretso sa kanyang kwarto. Pagkapasok niya sa kwarto ay may sumigaw sa tabi niya. Siya ako ito. Itinaas ni Lito ang kanyang hintuturo at pinandilatan si Joanne, bakit ka nasa kwarto ko? Hindi, nag-aalala ako sayo. Tumingin si Joanne kay Lito, ang kanyang mga mata ay namumula, nasugatan ka ba? Napakaraming dugo sa iyong katawan. Hindi ko dugo. Hinubad ni Lito ang kanyang kamisete, itinapon ito sa basurahan, at pumasok sa banyo na hubad ang itaas na katawan, maliligo muna ako. Siya ay may payat na katawan na may makinis at malalakas na kalamnan. Hindi man siya ang tipo ng malaking matipunong lalaki, napakalalaki niya. Nag-init ang mukha ni Joanne nang makita niya ito, mas bumilis ang tibok ng puso niya. Makalipas ang 10 minuto, lumabas si Lito sa banyo. Ikaw. Bakit nandito ka pa? Ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay nakabalot lamang ng bath towel, at nang makita niya si Joanne, mabilis niya itong tinakpan ng kanyang mga kamay. Namumula ang mukha ni Joanne, at sobrang sama ng loob niya, bakit parang dehado siya. Medyo natatakot akong matulog mag-isa.
Matingkad ang matubig niyang mga mata, at malungkot siyang tumingin kay Lito. Sige. Medyo naiintindihan din ni Lito, tutal, isang maselang binibini na muntik ng manakawin at mapatay ng isang tao ay tiyak na natakot. Sandali lang, may sasabihin ako sa'yo. Naglabas siya ng isang set ng pijama gamit ang isang kamay, bumalik sa banyo para magpalit, at saka walang ingat na lumabas. Ang taong kumuha ng mga gangster na ito ay isang lalaking Jiangnan na nagngangalang Fourth Master Nie, kilala mo ba siya? Sumandal siya sa kama, komportableng inunat ang kanyang mga paa. Nag-isip sandali si Joanne, pagkatapos ay umiling. But I can ask Uncle Pang to investigate. I told Uncle Pang what happened tonight. Maaga niyang natapos ang trabaho niya at sasanduan ako sa Jiangnan bukas ng umaga. Aalis ka na bukas, huwag mong kalimutan yung iPangako sa akin, sabihin mo sa akin ang clone ng itim na Manjashahua. Huminga si Lito at sinabi. Biglang naging nagtatampo si Joanne, ang moldite ng lalaking ito, nang marinig niyang aalis na siya, hindi man lang siya nag-alinlangan. Bastos ka! Sinaway siya ni Joanne at kinurot ang braso niya. Ninatngat ni Lito ang kanyang mga ngipin at hinimas ang naipit na lugar, nakaramdam ng labis na pagkalito. Wala siyang sinabi. Bakit bigla na lang nagalit ang dalagang ito? Hehe, mas mabuti pang isara mo ang mga pinto at bintana ngayong gabi, baka may magnanakaw na iniisip ka. Ngumiti siya ng mali siya. Sa sandaling lumakad si Joanne sa pintuan, bigla siyang huminto, at ibinaling ang kanyang ulo para titigan si Lito ng galit. Nakasuot siya ng karton na pijama na may short sa ilalim, nakitang-kita ang kanyang balingkinitan at magagandang legs, kasama ang pink na tsinelas sa kanyang mga paa, ang kanyang mahabang buhok ay nakatabing sa kanyang likuran na parang satin, ang kanyang mukha ay kulay rosas na parang peach, kahit na bihis siya ay napakaganda pa rin. Hindi ka ba aalis? Bakit ka pa nakatayo dito? Tumawa si Lito. Nag-alinlangan si Joanne ng isang minuto, ngunit bumalik na galit. Dito ako. Matutulog ngayong gabi, ikaw. Bawal kang umalis. Pagkatapos magsalita, umikot siya sa kabilang bahagi ng malaking kama, humiga sa kama, at naglagay ng malaking unan sa gitna ng kama. Huwag kang dadaan dito, baka hindi ka pakakawala ng babaeng ito. Saglit na natigilan si Lito, orihinal na para sa kanyang kaligtasan, talagang gusto niyang manatili siya rito ng magdamag. Ngunit ito ay isang floor bunk, hindi isang kama. Sa kabutihang palad, ang kama ay sapat na malaki, ganap na 2 metro ang lapad, higit pa sa sapat para sa 2 tao na matulog. Patayin mo na ang ilaw at matulog ka na. Namatay ang mga ilaw, at si Lito ay nakahiga sa kama, sa tabi niya, nagkaroon ng pagsabog ng halimuyak at malambot na paghinga. Mabuting binata siya na puno ng dugo, paanong hindi niya ito maramdaman? Patakbuhin ng true chi, pindutin ito ng paulit-ulit, at pagkatapos ay ibalik ang iyong kalmado. Nagkaroon ako ng magandang panaginip. Kinabukasan, nang magising si Lito, natagpuan niya ang isang malambot na bagay sa kanyang mga bisig. Si Joanne ay masunurin na yamakap sa kanyang mga bisig, natutulog ng mahimbing, na may bakas ng malakristal na laway na nakasabit sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakapulupot sa kanyang katawan na parang mga baging na nakapulupot sa isang matandang puno. Matagal bago siya itulak ni Lito. Bawal ako tumawid, anong tulog ko, wala akong punto sa puso ko. Walang magawa si Lito at tinakpan siya ng kubrekama. Sa pagkakataong ito, naramdaman niyang may lumapit sa pinto, si Chenner iyon. Lumapit siya at binuksan ang pinto, anong problema? Ah, kuya? Wala si Ate Joanne sa kwarto, hindi siya bumalik kagabi. Sa gitna ng mga salita ni Chenner, ang kanyang tingin ay biglang tumangala sa kama ni Lito, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkatulala, ang kanyang maliit na mukha ay agad na namula. Kuya, ikaw. Ikaw talaga. Oh, nakahihiya ka. Inihakbang niya ang kanyang mga paa nang may hinanakit, tinakpan ang kanyang mukha, pinahihit ang kanyang ulo at tumakbo palayo. Natarante si Lito, napakamot sa ulo ng pugad ng manok, nag-iisip, ano ang problema nitong batang babae na ito sa madaling araw. Tumingin siya pabalik sa kama, biglang naunawaan ang hindi naintindihan ni Chenner, at nagmamadaling humabol. Chenner, makinig ka sa paliwanag ng kapatid mo, hindi ito ang iniisip mo. Kabanata 157. Nang bumaba si Lito para tapusin ang almusal, nagising na si Joanne at nagpalit ng damit. Sa oras na ito, may tunog ng kotse mula sa ibaba, at 3 itim na sasakyan na kotse ang huminto sa harap ng villa. Nandito si Tito Pang para sunduin ako, I should go. Ibinaba ni Joanne ang kanyang mga mata, itinago ang bakas ng pag-aatubili sa kanyang mga mata. Sa Jiangnan Province, isang martial arts conference ang gaganapin kada 3 taon.
Sa oras na iyon, darating ang mga martial arts masters mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa Xiamen upang ikumpara ang kanilang mga galaw. Napakayaman ng mga premyo para sa mga nanalo. Ang premyo ngayong taon ay ang Black Manja Shahua. Gayunpaman, ang martial arts tournament ay dinaluhan ng mga nangungunang eksperto, at ang martial arts tournament ay hindi nasa ilalim ng legal na proteksyon ng gobyerno ng Xiamen. Ikaw ang may pananagutan sa anumang mga nasawi. Hindi madaling manalo sa kompetisyon. Habang sinasabi niya iyon, isang layer ng pag-aalala ang lumitaw sa mga mata ni Joanne. Kahit gaano kahirap, sasali talaga ako at dapat manalo. Ang mga mata ni Lito ay puno ng determinasyon. Ito ay tungkol sa buhay ni Chenner, kahit na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay, kailangan niyang makuha ang itim na Manjashahua. Nakaharap sa kanyang hindi natitinag na titig, ang puso ni Joanne ay nanginginig ng husto. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay napakalamig. That's your business. After today, wala na tayong utang. Sa pagsasalita ng huling salita, ang kanyang boses ay nanginginig ng hindi mahahalata. Napagtanto niya na masyado niyang binibigyang pansin si Lito. Siya ang panganay na anak ng pamilya Leng, ang nag-iisang anak ng kanyang ama, at siya ay may mabigat na responsibilidad. Ang kinabukasan ng buong pamilya Leng ay nakasalalay sa kanyang mga balikat. Siya ay dapat na kalmado, at ang mga damdamin ay isang luho para sa kanya. Sa hinaharap, makakahanap siya ng lalaking may tamang pamilya, magkakaroon ng maraming anak, at mamumuno sa imperyo ng negosyo na ipinamana ng kanyang ama ng magkasama. Para kay Lito, nagkaroon siya ng kaunting tibok ng puso, ngunit ito ay isang napakadelikadong bagay. Dapat niyang sirain ang pakiramdam na ito gamit ang sarili niyang mga kamay bago ito umusbong. Napakaraming iniisip sa kanyang puso, syempre hindi ito ma-detect ni Lito. Kakaiba lang talaga siya. Kagabi, pakiramdam niya ay sa wakas ay masigla na ang babaeng ito at hindi na natutulala, bakit nagising na naman ito na may tulanlang mukha. Tamang-tama, ang mga kababaihan mula sa ganitong uri ng mayayamang pamilya ay dapat na mababa ang tingin sa kanilang maliliit na pamilya. Okay, wala tayong utang sa isa't isa. Walang pusong ngumiti si Lito, tumalikod at nagayos ng kama. Tumingin si Joanne sa kanyang likuran, may bakas ng hinaing sa kanyang mga mata, patuloy na umaagos ang mga luha. Pagkatapos, tumalikod at umalis. Sa kalampag ng mataas na takong, tila medyo magulo ang mga yapot niya pababa. Sa baba, may tunog ng sasakyang umaandar. Kuya, bakit hindi mo ihatid si Ate Joanne, babalik siya sa Jiangnan? Pumasok si Chenner at malutong na nagtanong. Why should I send her off? Baka ayaw man lang nilang maabala na paalisin ko. Matamlay na sabi ni Lito. Sa pag-iisip kung paano niya tinanggihan ang mga taong libu-libong milya ang layo, si Lito ay labis na nanlumo. Kagabi, nailigtas niya pa rin ang kanyang buhay. Mamamatay ba siya kung mas magalang siya? Pero kanina ko pa siya nakasalubong sa baba. Namumula ang mata niya, parang naiiyak. Inikat ni Chenner ang kanyang mga daliri at sinabing kakaiba. Umiiyak. Medyo nagulat si Lito, at pagkatapos mag-isip tungkol dito, umiling muli siya, paano siya umiiyak, Chenner, malamang mali ang nakita mo. Oo, baka nasilaw ako. Tumango si Chenner, na may cute na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, biglang tumunog ang cellphone ni Lito, ito ay isang hindi pamilyar na numero. Pagkakonekta pa lang ay may nag-aalalang boses mula sa loob. Si Lito, di ba? Ako si Dean Jean. Ngayon lang, ang Hospital of Traditional Medicine ay nag-admit ng isa pang babaeng pasyente. Mas malala na ang kalagayan niya kaysa dati. Wala ako ngayon sa ospital. Natatakot ako na hindi nila ito mahawakan ng maayos, kaya gusto kong magsabi sa iyo para lumapit. Nang marinig na malubha ang kondisyon, agad na sumang-ayon si Lito nang walang pag-aalinlangan. Sige, pupunta na ako. Badok Hospital ng tradisyonal na medicine. Nagmamadaling pumunta si Lito sa emergency room, nakita ang babae sa kama ng ospital, at nagulat siya nang makitang si Joy Matir iyon. How could it be her? She was fine yesterday, pumunta ba siya sa Yangtze Mountain? Naisip niya sa sarili. Sa harap ng kama, nakatayo ang dalawang doktor, tiningnan siya ni Lito ng harapan, hindi rin nila kilala si Lito. Doktor, ano pong problema ng anak ko? Iligtas niyo po siya. Nakahiga sa ulo ng kama ang isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakadamit, namumula ang mga mata sa pag-iyak. Oo, doktor, hanggat ang batang babae ay maaaring gumaling, hindi mahalaga kung magkano ang gastos. Sa tabi ng babae, nag-aalalang sabi ng isang medyo may edad na lalaki na malaki ang tiyan. Mukhang ang dalawang ito ay mga magulang ni Joy. Well,
Wala tayong gagawin tungkol sa kakaibang sakit na ito sa ngayon, ngunit sinabi ng Dean na hahanap siya ng isang eksperto upang tumulong, at dapat itong dumating sa lalong madaling panahon. Medyo nahiya ang isa sa mga doktor. Sa sandaling ito, pumasok si Junzing kasama ang isang matandang lalaki, at sinamahan siya ni Motmot at Marlan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon lahat kay Joy, ngunit hindi nila nakita si Lito. Uncle and Tita, Joy will be fine. I have invited Mr. Zeng from Yipintang. Pagpapakilala ni Junzing, na medyo may pagmamalaki sa kanyang mukha. Ito si Yuan Zing mula sa Yipintang, Mr. Zeng. Medyo excited ang tono ng isang doktor. Oo. Tumango si Jun. Si Mr. Zeng ang numero 1 tao sa larangan ng medicine sa Badoc City. Kasama mo rito, dapat maligtas ang babaeng ito. Tumingin ang doktor kay Yuan ng may paghanga. Sinabi mo lang na nag-imbite si Dinji ng isang eksperto na pumunta, ngunit ang taong nag-imbento ng magic medicine kahapon at nang insulto sa apo ko ng 3 beses at 4 na beses. Sabi ni Yuan na may malamig na mukha. Kahapon, nang umuwi si Boyet Zeng, nanlumo siya at sinabing nabuli siya sa medicine hospital. Nagpa siya si Yuan na ipaghiganti ang kanyang apo. Samantalahin na lang ang pagkakataon ngayon para patayin ang tinatawag na Master's Prestige. Siya dapat, ang bagay sa pagitan nila. Wala ako kahapon, at hindi ko alam kung anong nangyari. May hindi pagkakaunawaan siguro. Ipinaliwanag ng doktor sa magandang boses, dahil sa takot na masaktan ang amo. Tingin ko malinaw na pinuprotektahan mo siya. Malamig na bamantong hininga si Yuan at ikinaway ang kanyang mga kamay, wala akong pakialam gaya mo. Pagdating niya, kailangan kong makita at mapatunayan. Sino ang nangangahas na maging laganap at hindi sineseryoso ang aking Yipintang? Napatango ang doktor sa kahihiyan, hindi siya makasagot ng oo, at wala siyang lakas ng loob na tumanggi. Nang marinig ang pangalan ni Yuan, agad na ibinaba ng ama at ng nanay ni Joy ang kanilang kinatatayuan. Mr. Zeng, mangyaring iligtas ang aking anak. Tumango si Yuan na may pagmamataas na posture, inilagay ang 2 daliri sa palso ni Joy. Ang sakit na ito ay talagang kakaiba. Nag-practice ako ng medisina sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganoong kakaibang palso. Malalim na sumimangot si Yuan, hinaplos ang kanyang balbas, at mukhang seryoso. Lahat ay tumingin kay Yuan na kinakabahan, hindi nangangahas na magsalita ng malakas dahil sa takot na abalahin siya. Hindi ba siya okay kahapon? Bakit bigla siyang nagkasakit? Tanong ni Motmot kay Marlan sa mahinang boses. Umiling si Marlan, hindi ko rin alam, baka dahil sa masasamang espiritu. Hininaan ni Jun ang kanyang boses at sinabing, narinig ko mula sa aking tiyahin na nag-jogging siya sa umaga malapit sa bundok Yangtze ng madaling araw at nagkasakit pagkabalik. Narinig ni Lito ang kanilang pag-uusap mula sa malayo, at tumango ng palihim, kaya naman. Master Zeng, hindi ba masyadong maganda ang sitwasyon? Nang makita ang seryosong mukha ni Yuan, nabuhayan ang loob ng ina ni Joy. Well, it's very strange. But general speaking, it is because of wind evil, plus the girl's chi deficiency and weakness, and the cold stagnation in the body, which cause this symptom. I will give her acupuncture first, and then cooperate with the decoction. It should not be that big. Bagamat medyo naguguluhan si Yuan, ginawa niya ang malamang na paghatol batay sa kanyang mga taon ng pagsasanay sa medisina. Oh, mabuti, kung gayon ay magugulo si Master Zeng. Paulit-ulit na tumango ang ama at ang nanay ni Joy. 2 race 8 na ang nireseta ko, kumuha ka ng gamot at gumawa ng sopas ngayon. Kinuha ni Yuan ang panulat at nagsimulang magsulat sa papel. Pagkaraan ng ilang sandali, isinulat ang 2 race 8. Kinuha ng ama ni Joy ang mga race 8 at nagmamadaling kumuha ng gamot. Nang madaanan niya si Lito, sumulyap si Lito sa mga halamang gamot sa race 8 at bahagyang kumunat ang noo. May problema ka sa formula na ito. Bigla siyang nagsalita. Kabanata 158. Anong sabi mo? Biglang tumayo si Yuan at tinitigan si Lito. Ako si Yuan Zeng ay nag-aral ng medisina sa edad na 6, at mahigit 60 taon na akong nag-practice ng medisina, at mahigit 20 taon na akong sikat. Sa ngayon, wala pang nagtatanong sa akin ng race 8. Sinundan ng lahat ang tunog at tumingin kay Lito. Lito, bakit ka nandito? Mukhang naiinis si Motmot, sino ang nagpaalam sa iyo na pumunta? Nagkataon na napadaan ako, di ba? This hospital is not run by your family, so why don't I come in? Binigyan siya ni Lito ng puting tingin. Ikaw. Nabulunan at hindi makapagsalita si Motmot, namumula ang kanyang mukha.
Hehe, syempre pwede ka namang pumasok pero wala kang masyadong alam sa gamot kaya anong karapatan mong magkomento sa race 8 ni Mr. Zeng. Sabi ni Junzing na may malamig na mukha. Si Yuan ay isang sikat na doktor na espesyal niyang inimbitahan upang gamutin si Joy. Tahimik na sinabi ni Lito na may mali sa kanyang race 8 na parang sinasampal siya sa mukha. Sa kanyang opinyon, halatang interesado si Lito kay Joy, kaya galit siya sa kanya at sinasamantalan niya ang pagkakataong magpakitang gilas. Ikaw si Lito, ang anak ni Lino Argel. Nang marinig ang pangalan ni Lito, natigilan si Yong Matir, at naging pangit ang ekspresyon ng ina ni Joy. Oo, tito at tita. Sinabi ni Lito na hindi mapagpakumbaba o mapagmataas. Si Yong na ito ay minsang tumawag sa kanyang ama upang hilingin kina Joy at Lito na magdiborsyo, na tahasang sinasabi na si Lito ay hindi sapat para sa kanyang anak na babae. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngayon, hindi inaasahan ang pagkikita ng dalawa sa ganoong sitwasyon. Umalis ka na, kasama si Jun dito, hindi ka kailangan ni Joy ko na mag-alala. Nanlamig ang mukha ni Yong, at naglabas siya ng utos na paalisan ang bisita. Ang kahulugan sa kanyang mga salita ay napakalinaw, bilang ama ni Joy, itinuring na niya si Jun bilang kanyang magiging manugang, at hindi maaninag ni Lito ang kanyang mga mata. Nang makita ito, bahagyang kumunat ang noo ni Jun. Nag-isip siya, at nakikita niya na hindi pangkaraniwan ang ugali ni Joy kay Lito kagabi. Ngayon, sa pagtingin sa saloobin ni Yong kay Lito, mas lalo siyang na-curious sa kanilang relasyon. Tito, magkakilala ba kayo? Mahinahong tanong niya. Nanlamig ang mukha ni Yong, hindi alam kung paano magsalita. Para sa isang lalaki, ang babaeng may marriage contract ay parang mantsa, kahit marriage contract lang ay parang tinak sa puso. Ang ama ni Jun ay isang mataas na opisyal ng gobyerno na may malalim na background, malayo sa pagiging isang maliit na pamilya tulad ng pamilya Matir. Matapos tuluyang mapalapit sa isang mayamang manugang, ayaw magpatalo ni Yong dahil kay Lito. Hindi ito itinuturing na kakilala, ngunit ang aking ama at ang kanyang lolo ay may magandang relasyon, ngunit ngayon ang dalawang pamilya ay karaniwang hindi nakikipag-usap. Hindi umimik si Yong tungkol sa kontrata ng kasal, ngunit binigyan ng masamang tingin si Lito. Kinunot ni Lito ang mga sulok ng kanyang bibig at walang sinabi. Nakikita ko. Nang marinig ito, gamaan din ang pakiramdam ni Jun at nakahinga ng maluwag. Medyo abnormal ang ugali ni Joy kagabi, natakot siya na si Lito ay nagkaroon na ng lugar sa kanyang puso. Ngayon ay tila nag-aalala siya ng sobra. Hehe, isipin mo rin? Paanong ang ganyang sayang na gusto ng pera pero walang pera, status at walang status, ay kwalipikadong ikumpara sa kanya? Sige, since gusto na ni Tito na umalis ako, aalis na ako, sana lang hindi ka magsisi. Hindi nagbago ang kutis ni Lito, at mahina niyang sinabi. Puff! Ngumisi si Motmot, nakakatawa, sa tingin mo ba ikaw ang henyong doktor na iyon? Nagsisisi kami. Tama, pinamukha kong marami akong alam, kaya bakit hindi magpanggap? Nanunuya si Marlon. Isang kindat ang binigay ni Jun sa doktor. Alam ng doktor na siya ay anak ng isang mataas na opisyal, kaya hindi siya nang ahas na sumuway, kaya sinabi niya kay Lito. Sir, hindi po kayo kapamilya ng pasyente, umalis po kayo agad. Sumulyap si Lito sa doktor at sinabi sa mahinang boses, hindi ka ba naghihintay ng isang eksperto? Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ay isang eksperto na inimbitahan ni Dean Jean? Nang marinig ito ng lahat ay tumawa sila. Baliw ka ba? Hindi ka umihi para alagaan ang sarili mo, mukha kang master. Puno ng panunuya si Jun. Nakakatuwa naman, hahaha. Tila narinig ni na Motmot at Marlon ang isang malaking biro, tinakpan nila ang kanilang mga tiyan at nagtawanan hanggang sa lumabas ang mga luha. Sir, nasa emergency situation po ang pasyente, huwag po kayong gumawa ng gulo, lumabas kayo dali, o tatawagan ko ang security guard. Galit na sabi ng doktor na may pagtatampo. Naramdaman din niya na nagyayabang si Lito, dahil napaka-ordinaryo ng kanyang buong katawan, at hindi niya makita ang kahit katiting na aura ng isang eksperto. Sa sandaling ito, biglang naging seryoso ang sitwasyon ni Joy. Sa simula ay semi-conscious lang siya, mapata ang mukha, ngunit sa sandaling ito ay umuungol siya, nagsimulang manginig ang kanyang katawan na parang ipa, puno ng sakit ang kanyang mukha. Anak! Master Zeng, pakiligtas ang aking anak ng mabilis. Namumula ang mga mata ni Nanay Jiang, at labis siyang naawa sa kanyang anak. Agad na humakbang si Yuan, inilabas ang mga karayom, at tinusok ang Renshong, Taiyang, at makuwang acupoints ng pasyente, gamit ang sopistikado at tumpak na mga pamamaraan. Hindi nagtagal, tumigil sa panginginig si Joy at naging steady ang kanyang paghinga. Nang makita ito, tuwang-tuwa ang lahat.
Ang master ay talagang isang master, at ang kanyang mga medikal na kasanayan ay karapat-dapat. Namangha ang dalawang doktor. Salamat, guru. Salamat, guru. Ang ama ni Joy at ang ina ni Joy ay paulit-ulit na nagpasalamat kay Yuan. Sige, bilasan mong kunin ang gamot, ibigay mo sa pasyente, at gagaling pagkatapos uminom ng 2 doses ng gamot. Nakahinga rin ng maluwag si Yuan. Nang kunin niya ang kanyang pulso, naramdaman niyang kakaiba ang sakit, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kadaling gumaling ito. Pupunta ako ngayon. Kinuha ni Yong ang race ita at agad na tumakbo palabas. Sa pagtingin sa mga masasayang tao sa silid, umiling si Lito at lumabas. Sa oras na ito, ang atensyon ng lahat ay nasa kay Joy, at walang pakialam kung umalis siya. Pagkaraan ng ilang sandali, handa na ang panggamot na sopas. Tinulungan ng ina ni Joy si Joy, na semi-conscious, at maingat na pinakain ang gamot. Master Zeng, sa iyong palagay, kailan madyay gising ang aking anak? Magalang na tanong ni Yong. Pagkatapos uminom ng gamot, within 5 minutes, madyay gising na talaga. Umaasa sa mga taon ng karanasan, kumpiyansa na sumagot si Yuan. Uncle, don't worry, malaki ang reputasyon ni Mr. Zeng. Sabi niya magising siya in 5 minutes, para hindi siya magkamali. Umangat ang mga kilay at mata ni Jun. Ang espiritu ni Lito ay bigo ngayon, at ipinagmamalaki niya ito. Salamat kay Jun ngayon, talagang isang pagpapala para kay Joy ko ang magkaroon ng isang maaasahang kasintahang tulad mo. Tumingin si Mother Matir kay Jun ng may paghanga. Iyon ay dahil inimbitahan ni Jun si Mr. Zeng, hindi tulad ni Lito na iyon, na walang pera para kumuha ng isang sikat na doktor, ngunit itinuturing din niya ang kanyang sarili bilang isang milagrong doktor. Tumango si Father Matir bilang pagsang-ayon, puno ng hindi pagkagusto kay Lito. Pinapuri ako ni Tito at Tita, ito ang dapat kong gawin. Mahinhin na sabi ni Jun, ipinagmamalaki niya na malapit na siyang lumipad sa langit. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Joy ay biglang nagsimulang kumaibot ng marahas, at isang layer ng malabughaw na itim ay bahagyang lumitaw sa kanyang orihinal na maputlang mukha. Ito, anong nangyayari? Nag-iba ang kutis ni Father Matir, at gulat na sabi niya. Joy, anak ko. Ang ina ni Joy ay nakahiga sa gilid ng kama, pinapanood ang kanyang anak na babae na nagdurusa ng labis, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Tumingin si Jun kay Yuan, at nag-aalalang sinabi, matandang Mr. Zeng, ano ang nangyayari dito? Mas mabuti ang lahat ngayon, bakit lumalala ito? Hintayin mong suriin ito ng matanda. Nagulat din si Yuan, ngunit ang mga taon ng karanasan sa paggamot sa mga sakit sa mga kritikal na sitwasyon ay nagpanatiling kalmado sa kanya. Mabilis siyang lumakad pasulong, kinuha ang kanyang pulso, at pagkatapos ay binuksan ang mga talukap at bibig ni Joy upang suriing mabuti. This is really strange. It stands to reason that after taking the medicine, she should be fine. Bakit mas malala pa kaysa dati? Hindi niya moari, at isang patong ng malamig na pawis ang bumuho sa kanyang noo. Master Zeng, ang iyong acupuncture ay lubhang kapakipakinabang ngayon, maaari mo ring subukan muli. Paalala ng doktor sa tabi niya. Oo. Mukhang mabisa pa ang acupuncture sa sakit na ito. Agad na inilabas ni Yuan ang mga karayom, at ayon sa naunang pamamaraan, tinusok ng isang karayom ni Yan a negation section, negation a feminine ordinal indicator ng bawat acupoints ng Renshong, Taeyang, at Mokhuang si Joy, at ang puwersa ay medyo mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, hindi bumuti ang kalagayan ni Joy. Sa sandaling ito, ang noo ni Yuan ay tumutulo na ng pawis, at may bakas ng pagkabalisa sa kanyang karaniwang walang pakialam na mga mata. Ang sakit na ito, walang kapangyarihan ang matanda. Umiling siya at bumaantong hininga. Hindi. Magiging maayos ang anak ko. Napahagulgol ang nanay ni Joy at umiyak. Malungkot din ang mukha ng ama ni Joy. Hindi niya akalain na ang kanyang anak na babae, na mabuti nang umalis ng bahay sa umaga, ay malapit nang mamatay sa loob ng 2 oras. Guru, pakiusap, iligtas mo ang aking anak. Sa isang plop, si Yong ay lumuhad sa harap ni Yuan. Si Yuan ay mukhang nababalisa, at bumaantong hininga, hindi sa ayaw ko siyang iligtas, ngunit wala akong kakayahang iligtas siya. Ang iyong anak na babae ay may kakaibang sakit, at wala talaga akong magagawa. Kahit si Mr. Zeng ay hindi na maliligtas, natatakot akong wala na talagang pag-asa ang babaeng ito. Nagkatinginan ng dalawang magkatabi na doktor na may panghihinayang. Nakakahiya para sa isang bata at magandang babae sa isang ordinaryong edad. Sa oras na ito, ang munting nurse sa gilid ay bumulong, hindi ba sinabi lang ni Lito na may mali sa gamot? Posible kayang totoo ang sinabi niya. Don't talk nonsense.
hindi naman doktor ang batang iyon, ano ang maiintindihan niya? Ngumuso si Marlon. That's not necessarily the case. Anyway, this girl is like this. Why don't him to have a look? What if may alam talaga siya? Hindi nagustuhan ng munting nurse ang dominanteng ugali ni Marlon at nag-counterattack. Nagkatinginan ng dalawang doktor, naramdaman na may kabuluhan ang sinabi ng nurse, at tumango, natatakot ako na baka hindi makapunta rito sa tamang oras ang ekspertong kinuha ng dean. Baka si Lito na lang talaga ang pag-asa. Ngunit paano ang iba? Napatingin ang lahat sa paligid, ngunit hindi nakita si Lito. Mukhang ngayon lang siya umalis. Mahigit 10 minuto na. Hindi dapat malayo. Paalala ng isang nurse. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga doktor at nurse, bago mag-alinlangan, hulala silang umalis. Kabanata 159. Mabagal na naglakad si Lito sa kalsada. Iisa lang ang daan palabas ng Traditional Medicine Hospital, at mabagal siyang naglakad dahil alam niyang may magmamakaawa sa kanya na bumalik kaagad. Talaga? Sino yan? Sandali. Sa likod niya ay may humihingal na sigaw. Si Lito ay hindi huminto sa paglalakad, at nagpatuloy sa paglalakad ng mabagal, na parang hindi niya narinig. Mr. Argel, sandali. Huminto sa kanyang harapan ang isang batang doktor na may hingal. Ano ba? Pinagtatabuyan mo ako, at wala na ako. Posible bang bawal akong pumunta sa kalsada sa harap ng ospital? Nagtaas siya ng kilay, sadyang naglagay ng mahirap na tindig. Hindi. Hindi, gusto ka naming hilingin na tumungin, hindi maganda ang lagay ng babaeng iyon. Nakaramdam din ng hiya at namula ang doktor. Ikaw ang nagpalaya sa akin, at ikaw ang nagpabalik sa akin. Ano sa tingin mo ako? Ikinulong ni Lito ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Nagkatinginan ng dalawang doktor, hindi alam ang isasagot. Hehe, sa tingin ko ay nagsasalita siya ng malaki. Kung makapagpapagaling siya ng mga sakit at makapagligtas ng mga tao, ako, si Marlon ay gagapang na parang alimango at lalayo mula ngayon. Lumapit si Marlon at nginisyan. Tama, ngayong narinig ko na gusto kong hilingin sa kanya na bumalik, tiyak na hindi siya maglalakas loob. Itinaas ni Motmot ang kanyang mga braso na may hitsura ng paghamak. Oh, pag-aaral kung paano gumapang na parang alimango. Magiging kawili-wili iyon. Ngumiti si Lito, puno ng interes ang mukha, bakit hindi tayo tumaya, kung mapapagaling ko si Joy, maaari kang umakyat sa gusali ng ospital na parang alimango ng 10 beses, paano ito? Paano kung hindi mo mapagaling? Lumuhad ka na lang sa gate at tawagin mo ako ng 10 beses na lolo. Si Marlon ay hindi naniniwala na si Lito ay may ganoong kakayahan. Ito ay isang deal. Ngumiti si Lito at tumango bilang pagsang-ayon. Mga bata. Inilibot ni Motmot ang kanyang mga mata sa kanilang dalawa at dumura. Bumalik ang grupo sa emergency room. Kaya mo ba talagang gamutin si Joy? Tumingin ang mother ni Joy kay Lito na may halatang kawalan ng tiwala sa kanyang tono. Tita, kung magtitiwala ka sa akin, gagamutin ko. Kung wala kang tiwala sa akin, aalis na ako. Pero ang mahal nung anak, malamang ay hindi tatagal ng 5 minuto. Kumunat ang noo ni Lito. Paano kaya? Nang marinig ito ng mother ni Joy, nanghina ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa. Maaari siyang tumagal ng 1 oras, ngunit pinalala ng gamot ang kanyang kondisyon. Gaya ng sinabi ni Lito, sinulyapan niya si Yuan. Nang marinig ito, bahagyang nagbago ang kutis ni Yuan, at galit na sinabi niya, ikaw bastos. How dare you slander me with empty teeth? Ang race 8 ako ay ginamit sa loob ng mahigit 10 taon, at nagligtas ito ng daan-daang buhay. Walang naging problema. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo. Umiling si Lito, at kinuha ang pilak na karayom, mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Laking gulat ng lahat, hindi nila akalain na may dalang silver needle siya. Ang talino kaya ng batang ito. Pinisil ng doktor ang kanyang baba. Ang sulok ng bibig ni Marlon ay kumaibot sa isang sarcasm, hindi siya naniniwala, itong si Lito ay nagpapahangin lamang para makita ng iba. Ang mukha ni June ay maulap at walang katiyakan, at ang kanyang puso ay lubhang nagkakasalungatan. Sa isang banda, umaasa siyang mapapagaling si Joy, sa kabilang banda, nag-aalala siya na kung talagang mapapagaling ni Lito si Joy, iba ang tingin sa kanya ng pamilya Matir. Sa sandaling ito, biglang kumilos si Lito. Sa pagtaas-baba ng karayom, ang lahat ay nakakita lamang ng isang after image, at isang pilak na karayom, ang nakadikit sa byway acupoint ni Joy. Kaagad pagkatapos, ang bawat karayom ay mas mabilis kaysa sa isa, tumusok sa natitirang 8 acupuncture point kabilang ang Shangxing, Shenting, at Yangbei.
Sa tuwing tumutusok siya sa isang acupuncture point, palagi niyang iginugulong ang mga pilak na karayom at palihim na naglalagay ng totoong enerhiya upang pigilan ang pinakamaraming yin at malamig na enerhiya sa kanyang katawan. Nang makita ito, ang ekspresyon ni Yuan ay marahas na nagbago, at ang kanyang bibig ay nanginginig sa hindi makapaniwala. Ang Juyang Nine Needles ba ito? Sumigaw siya, hindi makapaniwalang bulalas. Pagkatapos ng acupuncture, ngumiti si Lito, tama ang matanda, ito nga ang Juyang Nine Needles. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala nitong si Yuan ang Juyang Nine Needles. Mukhang may kaya talaga siya. Hindi maiwasan ni Lito na tumingin sa kanya ng may paghanga. Gayunpaman, ang Juyang Nine Needle ay nawala daan-daang taon na ang nakalilipas. Narinig ko rin itong binanggit ng aking lolo noong bata pa ako. Paano ka? Ito ay ipinasa mula sa aking mga ninuno, at hindi ito ipinapasa sa labas ng mundo. Nagsinungaling si Lito. Tingnan mo, gumaling na ang kutis ng pasyente. Itinuro ng nurse ang hospital bed at excited na sumigaw. Oo nga, ang asul at itim na kulay sa mukha ni Joy ay mabilis na kumupas, at ang kanyang malarosas na mukha ay bumalik, ang kanyang mukha ay napakapayapa rin, ang kanyang paghinga ay pantay, at walang bahid ng sakit. Joy, anak ko, sa wakas ay okay ka na, tinakot mo ang iyong ina hanggang sa mamatay. Niyakap ni Nanay Matir si Joy at masayang umiyak. Puno rin ng kagalakan ang mukha ni Yong, bahagyang namumula ang bilog ng kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang kuskusin ang gilid ng kanyang mga mata. Sa isa pang kalahating oras, magagawa niyang gumising, bumalik at bigyang pansin ang pahinga, at walang kasunod na mangyayari. Inalis ni Lito ang pilak na karayom at dahan-daang sinabi. Ito. Tumingin si Yuan kay Lito, ang kanyang kulubot na mukha ay puno ng hindi paniniwala at pagtataka, na para bang may natuklasan siyang kayamanan. Munting kaibigan, ang matanda ang minamala sa iyo noon, kaya humihingi ako ng tawad sa iyo dito. Pagkatapos magsalita, iniyuko niya ang kanyang mga kamay at bahagyang yumuko kay Lito. Hindi kaya ng matanda. Nagmamadaling humakbang pasulong si Lito at tinulungan siyang tumayo gamit ang dalawang kamay, sa mga tuntunin ng kwalifikasyon at kaalaman, mas malalim ka kaysa sa akin, anong lakas ng loob kong tanggapin ang iyong pagsamba, hindi ba nakakahiya para sa akin? Well, kaibigan mo, nakapagdesisyon na ako. Ang mga salita at gawa ni Lito ay lubos na humanga kay Yuan. Ang mga kabataan ngayon ay kadalasang mapusok at maislan, at kakaunti sa kanila ang maaaring huminahon upang matutunan ang sining ng medicine. Si Lito na ito ay hindi lamang may mahusay na mga medikal na kasanayan, ngunit mayroon din mapagpakumbaba at magalang, na talagang mahusay. Lahat ng mga doktor at nurse ay tumingin kay Lito ng may paghanga, lalo na ang isang munting nurse na ang mga mata ay nakatitig. Ang gwapo ng paraan ng paglapat niya ng mga karayom kanina. Well, totoo na ang mga tao ay hindi mahuhusgahan sa pamamagitan ng hitsura, higit na mas mahusay kaysa sa ilang mga young masters na maaari lamang mangungutya. Habang sinasabi niya iyon, inilibot ng maliit na nurse ang kanyang mga mata kay Marlon. Ang mukha ni Marlon ay namutla sa isang iglap, at hindi pa rin niya naiisip kung paano pinagaling ni Lito ang isang tao na hindi man lang mailigtas ni Mr. Zeng sa pamamagitan ng ilang karayom. Ang mas nakakatakot ay ang postahan na ginawa nila. Master Marlon, handa akong tumaya at aminin ang pagkatalo. Nanalo ako. Ngayon ay maaari kang pumunta sa bilog. Ako. Bahagyang nagbago ang kutis ni Marlon. Siya ay mula sa isang mayamang pamilya, at siya lamang ang lalaki sa kanyang henerasyon. Posible bang umakyat ng 10 lap sa paligid ng gusali ng ospital ngayon? Hindi naman sisirain ni Master Marlon ang kanyang pangako, di ba? Napakaraming tao ang nakarinig na nakipagpustahan tayo. Kung hindi mo matanggap ang appointment at laganap ang iyong reputasyon, paano ka magtatagal sa hinaharap? Ngumiti si Lito at sadyang pinukaw siya ng mga salita. Lito, huwag kang masyadong lumayo. Galit na umungol si Marlon, ngunit sa huli siya ay nagkamali, at ang kanyang mukha ay napakaputla. Sa oras na ito, ang mga nurse sa gilid ay bumulong lahat, narinig nating lahat, huwag na nating pag-usapan ang tungkol kay Marlon, kung mapapagaling ng mabuti ni Mr. Argel ang pasyente, aakyat siya sa gusali ng ospital ng 10 beses. Oo, ang tunay na lalaki ay talagang handang sumugal at umamin ng pagkatalo, kung hindi ay duwag siya. Ang mga maliliit na nurse ay tinakpan ang kanilang mga bibig at tumikim, ang bawat isa ay nagiging mas malala kaysa sa isa. Walang pagpipilian si Marlon kundi tumingin kay Momoy para humingi ng tulong, umaasang magsasalita ito para sa kanya. You made your own bet and figured out your own way, tinatimad akong tumulong. Akala ni Motmot ay napaka-boring ng kanilang pagtaya noon, ngunit ngayon ay hindi na siya nag-abala pang tulungan siya. Kuya Zing.
Umiyak si Marlon, bata pa ako, hindi ko kayang mawala ng ganoong kalaking tao. Hindi masyadong maganda ang mukha ni Junzing. Ang isa ay hindi ko inaasahan na talagang may kakayahan si Lito, at kahit si Ginong Zeng ay pinuri siya. Pangalawa, talagang binubuli niya si Marlon sa harap niya, na talagang walang galang sa kanya. Nagbibiro lang ang mga tao, hindi na kailangang seryosohin. Walang pakialam na sabi ni Jun. Sinong may sabing nagbibiro ako? Seryoso ako. Kulang ang pera mo. Kailangan mong umakyat ngayon. 10 lap or less. Kung hindi ka aakyat, aakyat ako sa ulo mo. Naging malamig ang tono ni Lito. Si Marlon na ito, mula kahapon hanggang ngayon, ay kinukutya siya sa bawat pagkakataong makukuha niya. Oras na para turuan siya ng leksyon. Lito, huwag kang masyadong lumayo, kapatid ko si Marlon. Nang makitang hindi nagpakita ng mukha si Lito, nanlamig din ang mukha ni Jun. Kapatid mo, ilang taon ka na? Walang kurap na itinaas ni Lito ang kanyang kilay. I'm nothing. But who my dad is? You should have seen it last night. Ngumisi si Jun. Sino ang tatay mo? It's none of my business. Walang pakialam si Lito, saka itinuro si Marlon, akyat ka para sa akin. Kabanata 160. Ikaw. Gusto kong ilabas ang aking ama upang takutin si Lito, ngunit hindi ko inaasahan na ang kabilang partido ay hindi natakot, ang mukha ni Jun ay naging malungkot. Hindi siya pinansin ni Lito, lumakad, at sinipa ang tuhod ni Marlon. Hooray! Napaluhod si Marlon sa lupa na may plop. Umakyat ka dali, huwag mo akong gawin sa sarili ko. Masayang sabi ni Lito. Nasaksihan ni Marlon ang husay ni Lito sa kanyang sariling mga mata kagabi, at alam niyang wala siyang kapangyarihang lumaban, kaya maaari lamang siyang gumapang palabas ng may malungkot na mukha. Nang makita ang eksenang ito, ilang nurse ang nagtakip ng bibig at tumikim. Masaya ba? Sinulyapan ni Lito ang mga nurse, sino sa inyo ang libre, pumunta kayo at bantayan siya, at hindi kayo papayagang tumayo hanggang sa matapos kayong umakyat ng 10 laps. Pupunta ako. Pupunta ako. Saan nakakita ang mga nurse ng ganoong kawili-wiling bagay, isa-isang nagmamadaling sumunod. Sa gilid, ang mukha ni Jun ay madilim, ang kanyang mga kamao ay nakakuyong na sapat upang pigain ang tubig. Well ikaw Lito, hintayin mo lang ako. Mapait niyang naisip sa kanyang puso. Dahil gumaling na ang tao, mauna na ako. Sumulyap si Lito kay Joy na nasa hospital bed, at dahan-daang sinabi. Litpo, maraming salamat sa pagkakataong ito, anuman ang nakaraan, iniligtas mo ang buhay ng aking anak. Nagmamadaling lumapit si Nanay Matir, puno ng pasasalamat ang mukha. Kung ano man ang sinabi ng tita ko, life and death is the most important thing. For those things before, let it go. Bahagyang ngumiti si Lito, iniisip sa kanyang sarili, gayon pa man, hindi ko gusto ang iyong anak, kaya ang pagretiro sa pakikipag-ugnayan ay ang gusto ko. Ang sinabi ni Lito ay napakamahinhin na kahit si Yong ay nakaramdam ng kaunting hiya at ibinaba ang kanyang ulo, hindi nang ahas na tumingin ng diretso kay Lito. Paano ba naman, sa loob ng 2 araw ay magluluto si auntie ng mesa ng masasarap na pagkain, at pumunta ka sa bahay ko bilang bisita, dapat magpasalamat sa pagligtas sa anak ko. Ngumiti ng same time ang nanay ni Joy. Bagamat saglit lang niyang nakilala si Lito, nagustuhan niya ang batang ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at naramdaman niya mabait ito at mapagbigay, hindi mas masahol pa kay Jun na iyon. Oh, bakit mo yayain sa bahay mo? Hindi mo na kailangan mag-abala. May ireregalo na lang ako sa kanya mamaya. Nagulat si Yong, at sinulyapan si Jun, nang makitang ang kanyang mukha ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok, dali-dali niyang pinigilan ang ina ni Joy. Anong ibig mong sabihin? Seryoso ang mukha ng mother ni Joy, kung hindi tumulong si Lito, wala na ang anak ko, kaya ano pa ang silbi ng regalo? Please umuwi ka na. Nang makitang ang palaging maamo at maalalahaning asawa ay talagang galit dahil sa batang ito, si Yong ay hindi naglakas loob na pabulaanan ng ilang sandali. Tita, sa tingin ko mas mabuting kalimutan na ito. Naisip ito ni Lito saglit, at naramdaman na ito ay masyadong nakakahiya. Kung talagang pupunta siya sa bahay ni na Joy, maaaring iikot ni Joy ang kanyang mga mata at patayin siya. Hindi na mabibilang. Kung hindi ka dumating, hindi mo bibigyan ng mukha si tita. Seryosong sabi ng mother ni Joy, na may napakaseryosong tono. O sige. Walang ibang paraan, kaya walang pagpipilian si Lito kundi ang pumayag. Tama na. Ang ina ni Joy ay tumango bilang kasiyahan, at tiningnan si Lito pataas at pababa, habang tinitignan niya ito, mas iniisip niya na ito ay mabuti. Sa oras na ito, Lito, kumusta ang pasyente? Mabilis na pumasok si Dinjin, pawis na pawis, tila nagmamadali.
Ayos lang, Majay, gising na siya. Mahinahong sagot ni Lito. Dinjin, magkakilala ba kayo? Medyo nagulat ang doktor. Kalokohan. Siya ang expert na nabanggit ko, hindi ko ba siya ipinakikilala? Hindi nakaimik si Dinjin. So, siya ang nagligtas kay Master Luo. Siya rin ang gumawa ng mga mahiwagang gamot na iyon at nagpagaling ng 12-dosenang pasyenteng dumaranas ng kakaibang sakit. Ang dalawang doktor ay nagulat, at ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala nang tumingin sila kay Lito. Tama, itong nakababatang kapatid na lalaki na si Lito, huwag mo siyang tingnan sa murang edad, kaya niya talaga. Kung hindi dahil sa kanya, talagang magkakaproblema ang ospital natin ng traditional medicine sa pagkakataong ito, kaya dapat magpasalamat kayong lahat sa kanya. Tunay na ngumiti si Dinjin, nakatingin kay Lito na puno ng pagpapahalaga. Laking gulat ng dalawang doktor na hindi sila makapagsalita. Hindi nila pinangarap na talagang ganoong eksperto si Lito. Naalala rin niya na kamakailan lang, sinabi nga ni Lito na siya ay isang eksperto na inimbitahan ni Dinjin. Sa pagkakataong iyon, hindi sila naniwala at pinagtawanan siya. Master, nasaktan kita noon, patawarin mo ako. Sabay yumukod ang dalawang doktor kay Lito. Ayos lang, hindi mo ako kilala, normal lang, at ang pangalan ko ay Lito Argel, tawagin mo lang ako sa pangalan ko, hindi ko kayang dalhin ang pangalan ng isang eksperto. Tunay na ngumisi si Lito, nang walang hangin. Nako, ikaw pala ang miracle doctor na pinag-uusapan ng lahat. I really didn't expect that you are such great ability when you are only a teenager. Nang marinig ito ng ina ni Joy, tumingin siya sa mga mata ni Lito, at mas nagustuhan niya ito. Maging si Yong ay tumingin kay Lito, ang orihinal na hitsura ng paghamak ay nawala, at sa halip ay puno siya ng pagtataka. Tito at tita, may gagawin po ako kaya aalis muna ako. Nang makita ang kasikatan ni Lito, nakaramdam si June ng labis na pagkabalisa, kaya umalis siya na may malamig na mukha. Ang ama at ang ina ni Joy ay nalubog sa kagalakan ng pagliligtas ng kanilang anak, ngunit hindi nila ito pinansin at hinayaan siyang umalis. Pagkatapos magpaalam ni Lito sa ama ni Joy at sa ina ni Joy, lumabas siya ng emergency room kasama sina Yuan at Dinjin. Kaibigan kong Lito, sinabi mo kanina na may mali sa race 8 ako, anong problema? Sa sandaling ito, matapos malaman na si Lito ay ang henyong doktor, ganap na nakalimutan ni Yuan ang tungkol sa paghihiganti sa kanyang apo, at mayroon lamang pagpapahalaga at paghanga kay Lito. Ngumiti si Lito at nagsabi, mabuti ang iyong race 8 ngunit mayroong isang materyal na panggamot, ang Fangfeng, na orihinal na may nakakakalma at antibacterial na epekto, ngunit hindi ito magagamit para sa mga mahina at maangin at may mga kumbulsyon. Ang paggamit nito ay magpapalala lamang sa kondisyon. Nako, kaya pala, ang pabaya ng matanda. Tinampol ni Yuan ang kanyang noo, biglang natauhan, at paulit-ulit na bumantong hininga, mabuti na lang at may isang maliit na kaibigan dito, kung hindi, ang matanda ay nakapatay ng isang batang buhay ngayon. Pagkatapos magsalita, muli siyang yumuko kay Lito, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. You don't need to blame yourself too much, ako si Mr. Argel. If you know your mistakes, you can correct them. There is nothing good about it. Inaliw siya ni Lito. Puno pa rin ng guilt si Yuan, hoy, para sa mga ordinaryong tao, mayroon pa ring pagkakataon na itama ang mga pagkakamali, ngunit nagsasanay tayo ng medisina, nasa ating mga kamay ang buhay ng tao, at ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng hindi na maibabalik na pinsala. Kailangan kong maging maingat sa mga kahihinatnan, at kailangan ko talagang pagnilayan ito kapag bumalik ako ngayon. Nang makita ang pagkakasala at pagsisisi ni Yuan, hindi mapigilan ni Lito na magalang. Paanong hindi kahanga-hanga para sa isang taong nakaabot sa pinakamataas na antas ng industriya na maging napakakumbaba at may napakalakas na pakiramdam ng responsibilidad? Munting kaibigan, may nagbigay sa akin ng 2 kahon ng Taiguanian kahapon, bakit hindi mo ako sundan sa tindahan upang matikman ito? Nga pala, gusto ko pa rin humingi sa iyo ng ilang acupuncture techniques. Tumingin si Yuan kay Lito ng may pag-asa. May magandang impresyon si Lito sa matanda, dahil wala naman siyang gagawin, tumango siya bilang pagsang-ayon. Pagkatapos magpaalam kay Dinjin, pumunta ang dalawa sa Yipen Hall. Ang Yipintang ay may malaking harapan, na may isang lugar ng pagbebenta at isang lugar ng konsultasyon sa labas, at mayroong walang katapusang daloy ng mga tao na pumupunta sa doktor, at isang pribadong silid sa pagtanggap sa loob. Dinala ni Yuan si Lito sa likod na pinto at dumiretso sa inner room. Ikaw pala. How dare you come to Yipintang? Nagbabasa si Boyet Zeng ng mga medikal na libro, nang makita niya si Lito, bigla siyang tumayo, puno ng galit ang mukha. Snap!
Hinampes ni Yuan ang kanyang apo sa ulo, bakit ka nakikipag-usap sa munting kaibigan na si Lito? Little friend. Lolo, hindi ka ba naghiganti sa akin? Paano ka naging munting kaibigan? Sinapo ni Boyet ang kanyang ulo, puno ng pagkalito ang kanyang mukha. You little bastos, paano ka nagsasalita? Namula si Yuan at muling sinipa si Boyet, sa isubog na ang baga niya. Itong munting bastos, aling palayok ang hindi mabubuksan at aling palayok ang kayang buhatin. Okay, wala akong sasabihin. Mabilis na tumabi si Boyet, hinimas ang kanyang ulo gamit ang isang kamay at ang kanyang binti sa isa pa. Ang munting bastos na ito ay nagsabi kahapon na siya ay nabuli sa ospital. Sa kakayahan ng aking munting kaibigan na si Lito, ang mga tao ay maaaring mabuli sa iyo. Ang teknolohiya lamang ay maaaring durugan ka sa putik, wala kang silbi. Nagmamadali si Yuan, at pinagalitan niya si Boyet na kahit si Lito ay hindi nakayanan. Okay, Mr. Zeng? Bata pa siya at masigla, at hindi ko ito isinasapuso. Alam ni Lito na pinagalitan siya ni Mr. Zeng dahil dito, at sinabihan siyang huwag makipagtalo kay Boyet. Sa huling pagsusuri, mahal pa rin niya ang kanyang apo. Sa kabutihang palad, ang munting kaibigan na si Lito ay mapagbigay, kung hindi, binugbog kita ngayon. Nakahinga ng maluwag si Yuan, at tinitigan si Boyet, kopyahin ang compendium ng Materia Medica ng 10 beses para sa akin bilang parusa. 10 beses. Lolo, apo mo ba ako? Gustong mamatay ni Boyet, ngunit tinitigan siya ni Yuan, hindi siya nang ahas na magsalita, at masunaring umupo upang kopyahin ang libro. Si Yuan mismo ang gumawa ng tsaa at uminom kasama si Lito. Halos malaglag ang inggit ng mga mata ni Boyet. Bago siya uminom, tumunog ang telepono ni Yuan. Hoy, matandang Yu. Ang sarap talaga ng tsaa mo. Ano? Ay oo nga pala, muntik ko nang makalimutan ang sakit ng bayaw mo. Punta na ako dyan. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagmamadaling inimpake ni Yuan ang kahon ng gamot, at tumingin muli kay Lito, munting kaibigan, mayroon akong pasyente na may mga sakit na hindi maalis, gusto mo bang sumama sa akin? Okay. Nakangiting tumango si Lito. Magaling ka magsulat, huwag kang titigil. Bago umalis, pinandilatan ni Yuan si Boyet, ibinaling ang kanyang mukha, at magalang na sinabi kay Lito, munting kaibigan, umalis na tayo. Galit na galit si Boyet na malapit na siyang magsuka ng dugo, ngunit hindi siya naglakas loob na magalit, nasakal na siya. Nang nasa labas na ng pinto, mamulong si Yuan kay Lito, munting kaibigan, ang nag-imbite sa akin na pumunta ngayon ay si Director Yu ng Badoc City Food and Drug Administration, sumama ka sa akin, kilalanin ng ilang opisyal, baka makatulong ako sa iyo sa hinaharap. Salamat Mr. Zeng. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mayroon pa ring ganitong uri ng puso si Yuan, at medyo naantig si Lito. Ang espesyal na kotse na ipinadala ni Director Yu para sunduin si Yuan ay nakaparada na sa harap ng tindahan, at pagkaraan ng 40 minuto, ang kotse ay dumating sa isang high-end na residential area. Sa ibaba, may nakasalubong silang isang nakaistilong binata at isang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting Amerikana. Sabay na pumasok ang 4 sa elevator, at pinindot ng binata ang 26th floor. Tiningnan ito ni Yuan at nakitang iisa ang kanilang destinasyon, hindi niya maiwasang magulat. Hehe, malubha ang karamdaman ng tatay ko, pilit na humihingi ng medicine ang tito ko, ang walang alam. Biglang nagsalita ang binata. Hehe, bakit ka nagpapadoktor kung nagmamadali ka? Ang tinatawag na medicine ay napakalaking scam lang. Wala naman talagang silbi. Kung gusto mong gumaling ng sakit, kailangan mo pang umasa sa Western medicine natin. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na may pagtataka sa mukha.